Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. And kung makikita nyo, kasama pa rin namin si Ate Bebs and si Cole. Ayun. At syempre, shoutout nga pala sa Unique Optical Clinic kasi yung mga suot namin na glasses galing sa kanila. Maraming salamat pala dun dito sa mga to. Ng sponsors. Yan. Thank you so much. Hindi nakikita eh. Mahilig kasi, gusto ko kasi yung tinted na glasses. Pero yung mga ginagamit ko before is walang grado. So, May grado yan? Oo, may grado to. Ang linaw ng paningin ko ngayon. Kahit reddish siya. Ang cool. Pwedeng makita. Yan. Nakita yung mukha ko! Face reveal. Ang cool. Unique Clinic, si Ate Bebs din daw po. Opo, malabo po yung mata ko. May 400 po kasi ako na astigmatism. So, okay lang din po kung charing lang. Oo. Pero ang cool niya. Ang galing. Meron silang transition na mga lenses. Meron sila yung natatanggal. Yung may magnetic. Hindi ko lang sure. Pero pwede natin sila ask. I-ano ka namin kapag ano. Ay! Ikaw din kung gusto mo. Ikaw, Cole, may ano ka ba sa mata? Sunglass, wala. Pero nagsisunglass lang ako pag nagbabakasyon. May 2020 ka. Oo, 2020 yung vision mo. 2020. Sana all. Ayun. So, itong episode na to, magkukwentuhan kami ng mga nakakatakot. Pero, Paps, ano ba? Meron tayong i-announce maya-maya. Oo. I-announce namin yung mga nanalo sa June. Sa June na TRDP story entry natin. Meron na kaming 3 napili na mga stories. I-announce natin maya-maya. Pero for now, magbabasa muna tayo ng mga comments sa Spotify. Ako magbabasa ako sa Spotify. Ikaw sa YouTube. Okay. So, ito galing kay LP. OMG, nabasa yung mga kwento ko. Salamat mga titos. Di ko alam yung may entry rules at papremyo pero super enough na yung nabasa yung entries ko. Sinabayan nyo kasi yung VNL mga paps kaya di ko napanood live sa YouTube. VNL? Ano yun? BNL? Anong BNL? VNL. Baka ano din, podcast din podcast sila. Ayun, galing to kay Pabs. Ayun. Tapos, kay Path of Disgust, listening from Canada, mga tito. Ayun, shoutout sa dyan sa Canada. Padala ka naman ng Canadian dollars. Charot. Grabe demanding yung mga host nyo dito ha. Kung ako sa inyo. Kailangan namin ng datum. Kung ako sa inyo, ako din, padala nyo. Ayun. Ito galing kay Mac J. Dianella, listening from Japan naman. Tumatanggap din kami ng lapad. Arigato! Irishaimasen! Gumastos ka. International pala fans Oo, mo. international yung mga yan. Ito galing kay Jen S. I love midnight horror stories mga titos. Maraming salamat. Ito galing kay Mr. KJSN. Ang ganda, 2 episodes per week. Sana dumami pa episodes or audience nyo at umabot ng 1,000 gaya ng Cool Pals. Oh, syempre, Cool Pals, ano yan? Idol yan. True. Ito galing kay RazorNet, OFW here in Singapore. Wow. Ayun, shoutout sa iyo, RazorNet. Tumatanggap din kami ng Singaporean dollars. Sa true. Bakit kailangan kapag OFW? Bakit kapag yung mga taga dito, hindi? Ayan, ito naman galing kay Pengu-chan. Ito, matagal na tong listener. Yehey, new episode na naman. Thank you mga titos. Punta kayo Davao. Pa-autograph ako. Pa-shoutout mga tito sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko na si Honey at Shane, at sa beauty queen kong asawa ni si Dayan. Period. At sa dog namin na si Miranda. Salamat mga tito. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Yung pag-shoutout sa aso, paano? Sa aso. Aw! Shoutout sa'yo, Penguin. Penguin, pwedeng request. Gawan mo nga kami ng art ulit. Pero kasama na si Ate Bebs. Oy! Ba't ka sa... Kahit wag na, okay lang. O gusto mo solo ka? Ay, gusto ko din. Ayan. Ito naman, galing kay Nia Pot. Hi, I'm from Greece. OFW worker. I love your stories, guys. Tumatanggap kami ng septims. ano bang currency ng ano? Hindi ko alam. Bag of wind or ano? Tumatanggap kami ng kahit ano. Tumatanggap kami ng barya, yung pinantatakip sa mga Greek warriors kapag namayapa na. Tumatanggap din kami niyan. Ayan. Ano pa ako? Meron ka na ba dyan? Meron pa, pero Paps, kasi nung nakaraan bumibili ako sa may bakery sa amin, tapos may tumawag sa akin. Tito James, sabi niya, lagi ako nanonood ng podcast nyo. Tapos nakita ko, kilala ko siya kasi kababata ko siya. Tapos,
parang nung una medyo duda pa ako. Tapos bigla niya sinabi na napanood ko nga yung sa may Baguio nyo eh. Sabi ko, okay, nanonood talaga to. Sabi niya, shoutout mo naman ako. Sabi niya, yun. So, shoutout sa'yo, Paupi. Yung kapatid niya na si Ayo man nanonood din eh. Si Paupi, kababata ko to, sobrang dami na naming Pops, memories. As in, umabot pa kami sa dati, Pops, na nag-away kami. Part yun ng friendship nung kung hindi kayo nag-away, hindi kayo true friends, parang gano'n. Kay Aldrin Flores na nag-send nakaraan sa comment, kay Nevermind7884. Tapos, shoutout ko rin yung mga nagko-correct sa akin. Hindi ako galit hindi ako galit. Parang sobrang dami ko kasi minsan sinasabi na hindi naman lahat tama. So, nakaraan sabi ko oro, plata, mata is gold, silver, bronze, which is mali. Oro is gold, plata is silver, pero ang mata is not bronze. It means death. Okay, thank you. Kaya nga 'di ba sa stairs ganun yan, oro, plata, mata, oro, Actually, plata, yan yung mata. napag-usapan namin. Kaso, sa bilis ko magsalita, nasabi ko oro, plata, mata, bronze, gold, silver, bronze. So, thank you so much sa pag-correct sa akin. Tapos si Stoic something, hindi ko na mahanap yung comment niya, yung feeling ko binura niya. Sabi ko kasi pharmaceutical, which is pharmaceutical. Pharmaceutical. Yan, okay. Aminado naman ako dito guys na medyo mahina talaga ako sa vocabulary and pronunciation. Mahina rin ako sa English. Kung mapapanood nyo yung episode namin kay Alitran, sobrang struggle ko doon. Iniisip ko na lang na nung araw ata na ginawa ako ni Lord, pakyawan. So medyo na-nerve ako. Parang hindi ako nabuhusan ng tamang effort. It's okay. Tapos shoutout din kay Rachel A. Kyla Drien. Siya yung nagsabi na gusto niya na ulit dating makita yung dating Tito Jamesu. Yung hindi naka-leather jacket, hindi naka-shades, hindi naka-sombrero, at hindi mayabang. Feeling ko gusto niya maghubad ka na lang. Tapos, happy birthday kay Ayus Kael. Si Ayus Kael ang isa sa mga solid listener namin since day 1. OG yan. OG. Okay. Shoutout sa'yo, Ayus Kael Posadas. Tama ba, Posadas? Yes, correct. Ayan, tama. At saka very unique yung name niya. Vowels, tapos nilagyan lang ng S. Kaya tawag Ayus. A-E-I-O-U-S. Ayus. A-E-I-O-U-S. Paano pinapronounce? Ayus. Ayus. Wow. Ayus no? Ayus yung niya pangalan. Akala ko nga dati Ayus Chel. Kasi Kael. C-H-A-E-L, yung pala Kael. Kael. O, diba? Ganun ako kahina eh. Ang ganda ng Sa name niya. pronunciation Ayus. Chel. Very Ako unique. din, mahina din ako sa pronunciation. Tingnan mo, pronunciation. Kasi nerf yan, Ate Babes. Kasi kung ginawa tayo magaling sa ganyan. Naku, Masyado na tayo perfecto, grabe. kung magaling ako mag-English, guys, grabe. Who you? guys, disclaimer. Ano yung sinasabi mo? Ayun yung English mo na sinabi mo dun sa in-interview nyo dati? Sino? Yung ano? Context, kasi yung boyfriend ko po ay Englishero. Meron siyang kaibigan na Dutch/Spanish ba siya? Or German. Hindi ko na maalala. Pero, kumakain kasi siya ng gulay-gulay. Vegan kasi siya. Tapos, ang tanong, alam niyo, pinapractice pa namin ng kaibigan ko yun. Sabi ko, paano natin interviewin yan? Paano natin kasi di ko alam kung paano. Ang ending, ang sabi ko sa kanya, ang tanong ko, how long vegan you? Ganun. How long vegetables? Pero swak naman sa personality mo, Ate Babes. Ang hirap eh. How long vegan you? Communication arts to ha? Major? Ilocano yan? Ilocano? Grabe. Anong Ilocano? Bakit? Vegan eh. Vegan. Ang galing mo ah. Oh. Grabe, ang galing ah. Ito pala, Paps, may nabasa akong comment dito. Galing kay Rinaldas8976. Please more collab kay Ate Bebs and Ate Nix and Kuya Steve. Ayan. Tapos ito pa, Jessa Flores8696. Regular na ba si Ate Bebs? Haha, love it. Grabe kayo. So maraming salamat sa mga sumusupport. Pasensya na, hanggang doon lang muna. Pero yung isang episode namin kasama si Kape at Katotohanan, sobrang dami ng mga nag-comment doon. Katatakutan. Ay hindi, doon sa isa palang episode, yung afternoon, sobrang dami ng mga nag-comment doon. Sinasabi nila kung saan silang bansa galing. Kasi may nabanggit kami na parang karamihan ng mga nakikinig sa The Red Door Podcast is nasa Middle East lang. Tapos sabi namin, comment kayo kung nasang bansa kayo. Sobrang dami pala na sa iba't ibang bansa. Merong from Korea, merong Zimbabwe. May taga North Korea pa nga patakas lang na nag-comment eh. Sabi, pa-shoutout po pero wag niyo lang masyadong lakasan kasi I'm from North Korea. Zimbabwe, wala. Wala pa. Wala pang Zimbabwe. Pero yan, maraming salamat sa inyo.
Thank you Inaantay po. ko nung may manggaling ng Africa talaga. Ako yung babati sa inyo. Kung nakikinig kayo from Africa. Sige. Pero- Paano sila babatiin yung pasayaw-sayaw din? Yung may papel? Oo, may papel. May papel na gano'n. What's up? Pero yes, I would like to add, thank you so much po para sa mga nag-comment na kailan ako mag-regular. Kung regular na ba ako. We'll find out. Mamaya pag-usapan! Pag-uusapan. Pag-uusapan natin kung regular nga ako hindi. Pag-iisipan ko. Depende sa datong. Correct. Kaya guys, Sabi mo, mukhang bigyan pera nyo na kami ng talaga ano, ako, para may pambayad kami kay Ate Bibs. Pero yun na nga. Buti pa si Cole, no? Ano siya? Ano nga ba yung nag-viral na post sa kanya? Summa cum laude. Grabe, no? Anong feeling ng maganda at matalino at the same time? Paranas. Maganda ka rin naman. At matalino. Ay, stop. Very famous din. O diba everyone loves you nga based sa comments? Wait lang. Irregular. Hindi, pero grabe. Ano naman na feel mo nung syempre doon titignan mo yung jiwa mo, no? Kasi ganyan ako noon nung college ako. Shit, ito na yung jiwa ko. Pumunta ako sa registrar's office. Lord, sana man lang umabot ako ng cum laude. Please. Ganon. Ano yung naramdaman mo nung nakita mo yung jiwa mo? Actually, Summa cum laude ako. Ganon. Actually, hindi ko siya nakita. Yung professor nagsabi sa akin. Oo, okay. kasi hindi ko naman chinecheck. So, very unexpected. Siyempre, tuwang-tuwa din. Pero ano yon parang, anong tawag dito? Talagang tinatrabaho mo siya na mag-cum laude ka or Hindi summa cum talaga laude? kasi yung goal ko Panis, talaga hindi pa. mag-aral. Yung matuto lang talaga. Okay. Oo, kasi naging out of school na rin ako before. So, nag-deprive ako ng education, ng knowledge. So, gusto ko lang matuto. Grabe. Tapos Ayun. summa cum laude ka. Ang galing. Ako, ginusto ko rin matuto po. Wala Struggle eh. na nga yung cum laude sa akin. Noon summa cum laude pa. Hindi ko carry. Buti nga kayo, nakagraduate eh. Naalala ko yung meme. Na anong meme yan? Yung, uy, may homework ba bukas? Mga ganun. Tapos, ay, may homework ba? Hindi ko alam. Mga ganun. Ginawa mo ba yung homework? Oo. Ganon. Ginawa mo ba yung homework? May homework? Pero grabe na, Paps, no? Nakita mo yung yung kung gaano sila focus sa studies. Yung meme nila, related pa rin sa study. Samantalang tayo, peanut butter. Yung meme natin, peanut butter. Yung last. Pero to be fair naman kasi, nung college ako, I tried my best na i-balance yung school, love life, at yung social life ko. Kaya nga hindi talaga ako hindi ko tinrabaho yung magna cum laude, summa cum laude. Sabi ko, pwede na yung cum laude. Sige, yan na lang. Sa Kasi akin, gusto ko pa rin lumab life, no? Hello. Sa akin yung college ko, Pops, parang Linkin Park. Ano? Kasi I tried so hard It and got so far. But in the end, It doesn't even even matter. Kasi nandito pala tayo ngayon nagpo-podcast. Hindi nagamit yung degree. Uy, nagamit ko naman yung degree ko, ha? Oo, communication arts. Ako eh. Sa akin talaga hindi. Kahit graduate siguro ako doon sa may course ko, hindi ko mai-relate ngayon sa ginagawa ko. Pero Pops, Hulaan nyo kung anong course ko. ito yung ayun nga, ipapasok ko na. Tingin nyo, ano yung course Hindi nyo ni mahuhulaan. Tito yan. James dati? Ikaw alam mo ba? Hindi. Hindi mo mahuhulaan. Tingin mo. Ay, parang sa science field. Ganun. Science Medyo. Nursing? Medyo. Nursing? Medtech. Ano yan? Nursing. Oo, nursing. Nagawa mo siya agad. Nakuha. Kasi nga, summa cum laude siya, kaya Ano pala yun, Nino? Grabe. Ako nga, di ko nahulaan eh. buti na lang naulaan kasi papa-contest sana ulit. At least di na kami magagastusan. Anyways, Paps, ano ba yung sino-sino ba yung mga nanalo para sa Ayan. pa-contest natin? Ito, okay. So, ito na. Shoot, hindi ko nalagay kung sino. Pero ito, i-announce na natin yung mga titles ng mga nanalo. For third place. Hindi, walang third place. Hindi, wala palang third place. Pero ito yung mga nanalo. Kasi pantay-pantay lahat. Hindi, I mean pantay-pantay sila ng prize. nasabi mo na yung third place eh. Hindi, sige. Not in particular order. Yan. Yan. Yung unang kwento na nanalo ng prize natin for June is yung baryo sa Maguindanao. Ooh! Nice. So, Congrats. i-message mo kami sa page para mabigay namin sa'yo yung prize mo. And then yung second story is yung school sa Bacolod. Ooh! School sa May Bacolod. mga lugar eh, no? Tapos yung sunod is
The Secretary in Makati. Hindi, The Secretary lang. Kasi Parang meron kasi may yung gulo. mga lugar eh. Ayan. So yung mga stories na nanalo is Barrio sa Maguindanao, School sa Bacolod, at yung The Secretary. Congratulations to everybody. Congratulations. Message nyo kami sa Facebook page ng The Red Door Podcast PH para mabigay namin sa inyo yung prizes nyo. Yes. Kasi kapag hindi, bubulsa namin yun. Bubulsa Hindi. namin yun. Tsaka 5 minutes lang kayo pwede mag-message. Timer starts now. Ayun. Kalikutan. Congratulations sa mga nanalo and magpo-post din kami nito. Bukas gagawa ako ng post. Tapos kung gusto nyo rin sumali, madami yung mga nagsisend ng entries sa amin. I-send nyo lang sa kwentongrdp@gmail.com KUWENTONG kasi baka i-send nyo sa kwento na KW lang. Hindi kami yun. So yun. And make sure na yung subject ng email nyo contains TRDP story entry kasi may filter yon pero hindi naman namin ginagamit. Sin-search lang namin. Pero yun, TRDP story entry and then yung title ng kwento nyo. Yes, very important yung format kasi if you don't send them according sa format nila, hindi nila tinatanggap yun. Oo. Correct. Pero babasahin pa rin naman Oh, namin. yun yung binabasa namin kapag wala kami mga story, mahanap na story. Pero hindi kayo mananalo. Wala kayong chance. yun. Sayang ang datong. Ay, Correct. datong ba? Basta yung price. Kung ano man yung Oo, price. yan. Datong din talaga. Datong. Datong. Anyway, so yun na nga. Dako na tayo sa mga kwentong nakakatakot. Ayan, Paps. Meron kang kwento. Hindi, mamaya na yun. Mamaya. Patapusin mo ko. Meron kang kwentong mamaya. Sorry, absolute sorry. Na. Hindi mo kasi pinapatapos. Patapusin mo ako. Merong kwento si Tito James mamaya na nako, medyo nag-trending yung kwento na yon. Ito na. So, yun. Ano kaya yan? Medyo nakakatawa to kasi sinushoot na namin to nung nakaraan sa isang episode. Siguro nakakalahati na ako, which is ang run time na namin noon is 40 minutes. Kalahati pa lang yun Biglang Ganun kahaba? Mahaba yung kwento na yun. naputol pala yung recording. Tapos tinamad na kaming Oh my gosh. Ay, grabe. Sayang. I mean, as a sayang. content creator, gets ko yan. sayang. Nakaka-bad trip. Kasi naalala ko, may singit ko lang. Magkakwento-kwento ka, no? Tapos bigla may kulangot ako dito. Nang nag-e-edit ako, holy shit, may kulangot ako. Papansin ng mga followers ko to, mag-ano na naman ako, mag-record na naman ako. Mahirap yung Paps, no? Buong kwento mo may smiley ka dito. Ano tinatakpan? Bad. Pero yun, ano yun, nangyari yun dahil sa technical issue. Kasi parang nagka-problem ata sa camera ba ang nagang problema? Hindi maiwasan. Oo, Oo, iwasan na. talaga. Baka Meron may multo talaga. kasi. Yun nga feeling ko nga. Oy, dahil nabanggit na rin natin, shoutout sa mga nandito sa The Pod Network kasi sila yung nag-host dito sa studio episodes namin. So, shoutout sa inyo. At syempre sa Maono kasi sila din yung nag-provide ng mic. Yes, correct. Sulit-sulitin na to. At sa may unique, sa may salamin. Grabe, para tayong At Ate Bebs, dahil nga pala, di pa pala. Basta, meron kami sasabihin sa'yo. Ano sasabihin ko? Dahil sponsored ng Maono to, Ah. kapag nakapag-decide ka na, meron kang mic. Nakapag-design na po ako. Magkakaroon ka ng ganito for free. Meron kaming pink, At may dahil- white. Wala gagi, walang pink. Wala ba? Wala. Sorry. Black lang, black. Anyways, At ito na. dahil itong mic na to, wireless to. Pwedeng wireless to. Ay, gago. Pero Ayun. Ito na po ang official video wherein I'm announcing. Mic lang pala. Dahil pala sa mic eh. anyways, ito na nga. Kwento na kayo. Ang Hindi, dami ito na. ng chika. Cole, dahil ikaw ang guest namin, sa'yo muna kami focus. Chichika. Question, meron ka bang personal experience na masasabi nating something into paranormal? Meron, wala akong personal experience. Okay lang. Na Anything. horror. Pero meron lang myth sa UP Diliman. Hindi siya supernatural, hindi siya horror. Pero myth yun na fina-follow ng mga UP students. So, alam niyo yung oble. Yung oblation. Oblation. Yeah. Standing oblation. Kasi nakatayo siya eh. Tapos nakaganon pa. Nakaganyan siya kasi papalakpak siya. Kasi Correct. station. Standing Perfect. Tapos he's naked. So, kapag undergrad ka, naka-enroll ka sa UP Diliman at nagpa-picture ka with the oble habang undergrad ka pa daw, madedelay ka. Anong That's delay the yan? myth. Madedelay ka sa pag-graduate.
sa college. So, imbis na 4-year course, pwede kang mas tumagal, maging 6 years, 8 years. Okay na yun kesa So- dun sa isang delay. So far, lahat ng mga kakilala ko, including myself, which is nagpa-picture or nagpa-video sa Oble during undergrad na delay. From, 4 years talaga yung philosophy course ko. 5 years akong, nag-aral sa UP Diliman. Ay, grabe. Pero alam mo, meron ding similar na sa UST, ganyan din. Ano naman? Kasi may ARCO doon eh. May ARCO sa UST. So, may tinatawag silang freshman walk. Kapag freshman ka, maglalakad kayong lahat, papasok doon sa ARCO. Tapos, kapag mag-graduate ka na, lalabas ka doon. Lalabas na kayo. Pero, yun nga, during kapag ka pa lang, undergrad, hindi ka pwedeng lumabas dun sa ARCO. Kasi kapag lumabas ka, meron kasing statwa naman, kung may oblation, may statwa ni Benavides, Miguel Benavides, sa may Lover's Lane. Nakaganon siya. Nakaganyan kasi yan. Eto wala kaming sinasabing kahit ano. Sabi nila, kapag daw lumabas ka sa ARCO, mapupunta ka, parang babagsak ka or lilipat ka sa ibang school. Eh, ang tinuturo kasi nung ni Miguel Benavides doon ay FEU. So, lilipat ka daw sa FEU kapag lumabas ka doon. Ganun din siya. Ang daming mga myths na ganyan eh, no? Nakakatawa yung mga ganyan no? Yung parang hindi siya madaling mahanap sa internet, kundi maririnig mo lang siya sa mga mismong nag-aaral. Estudyante. Yes, exactly. Pero Paps, grabe, ang lupit mo pala. Ngayon ko lang na-realize. Kasi sa kanila, pag nagpa-picture dun sa Oble na hindi ka pa graduate, madedelay ka. Ikaw, yung 4-year course, ginawa mong ilang years lang? Oo. Sinaglit ko lang. Ginawa ko lang 2 years. Galing ha? Galing. Yun nga lang, wala akong papel. Wala akong nakuha. Pero, kung hindi nangyari yon, hindi ka magiging ganyan ngayon. Oo, parang ano yan red string theory yan Na parang sinasabi nila na na yung pathway mo, may na yan, may pulang sinulid na yan kung saan man yan papunta. Kasi yung red string, nakakonect yan sa red door. Correct. Basta. Pero hindi kayo familiar doon sa may red string theory? Yung parang... Akala ko sa mga tao lang. Ako rin. Ay, oo nga pala. Soulmates. Iba pala yung sinasabi ko. Ginaga- Ang red string pala yung parang sa daliri to daliri, di ba? Yung magkatali Iba na yun kayo. sa'yo, Paps, yung sinasabi mo. Parang same na theory. Pero, yung, ano nga ba yan? Yung Red parang car? kapag hindi nangyari sa'yo, Red car theory. hindi ko, hindi. Yung pag hindi nangyari sa'yo yung isang, halimbawa, may bagay na dapat, halimbawa, pupunta kang work. Tapos parang na-delay ka by some accident. Ano yan? Burnt toast. Oh, yun, burnt toast. Burnt toast. Burnt Kasi toast. kapag na-burn yung toast, di ba, madedelay ang lahat. Inconvenience. Yes, it sounds like it's an inconvenience, pero ano pala siya, In the long blessing run. in disguise. Yun. kumbaga. It's saving you from something. Yes, correct. Ang red string sa tao. Tao sa Sorry, tao. sorry. Soulmates na parang, paano ba? Paano yung idea ng red string? Parang connected yan ito lang yung pagkakalam ko, correct nyo na naman ako, yung parang may nakatali na sa dulo ng daliri mo, papunta sa may kabilang dulo ng daliri ng Na kahit, isang tao. kahit gaano kayo kalayo sa isa't isa, magtatagpo kayo. Magtatakbo kayo. Anyways, wait lang doon naman sa may nabasa rin akong theory about dyan, yung parang about sa inconvenience na parang kunwari nakalimutan mo susi mo, parang gumagawa daw ng way yung guardian angel mo para ma-delay ka. Parang hindi ka maksidente. Oo, kailangan pag Hindi ka maano. may pupuntahan ka, may naiwan ka, balikan mo. Kasi isang way yun para makaiwas ka sa So aksidente. yung mga iniwan mo, binalikan mo? Hindi. Kasi hindi guardian angel ang mag-uutos sa'yo nun. Ang devil. Evil. Pero Pop, speaking of that, meron akong nakita sa threads nung nakaraan na kwento na ganyan na Red burnt string, tapos toast. threads. Oo. Kasi string and threads. Oo, yun nga. Ang Yes. tataba ng mga Ang utak. So ganito. Hindi ako makakipa. Nako-connect nila. Ang nangyari doon, meron siyang binook na Grab. Hindi ko maalala kung saan yung lugar. Nag-book siya ng Grab. Tapos sabi nung Grab, parang, alam mo yun, di ba, kapag nandyan na, parang your driver has arrived. Ang sa kanya, nag-driver has arrived, pero malayo pa. So parang ang nangyari is, medyo masikip yung mga daanan sa lugar nila. Ang sabi ng driver, ma'am, sarado po kasi yung daan, masikip, hindi ako makapasok. Tapos tinuro niya na, na-delay siya ng mga 15 to 20 minutes. Tapos, ang ginawa na lang nila, sige po, kami na lang yung maglalakad papunta dyan. Ngayon, nalaman nila, nung araw na yon na yung mismong pick-up location nila
may parang lalaki na nag-amok na ng baril. Ay, oh my God. Tapos, naka-screenshot pa Paps yung usapan nila na, sir, maraming salamat. May reason ata talaga kung bakit Hindi hindi kayo nagtagpo doon doon. sa pick-up na yun. Kasi kung nangyari yun, baka kami yung Damay nabaril. yung- Oo, parang Grabe, no? Talagang safe ka sa Grab, no? Baka naman. Oo, baka naman Grab. Sponsor. Sponsor na. Kasi medyo Na-sponsor mas masarap bumiyahe ng pupunta dito sa The Pod Network. Lalo na pag galing kang Pampanga, nakahiga ka lang. Grabe, alam niyo po ba, every time na nasa Pampanga po ako, lagi po ako nag-grab. Uy! Grab At baka saka naman. meron na rin naman po akong record sa inyo. Paano merong record? Na-sponsor. Ay, Ay! Yeah. nag-ano ka na? A few. Nice one. Hindi naman sa pag Grabe talaga to Yes si Ate naman, Liz, Ate no? Bel. Grabe. Rich. Grabe. May Grab. Oo. grab. Anyways, ito. May naalala pala ako about dyan. May isa pang urban legend na umiikot sa may oblation na feeling ko masasagot to ni Cole. Ano yan? Hindi, meron kasing sinasabi sa atin. See? Okay. Sige. Ano daw? Sige, go lang. Tuloy lang. Blockings? Blockings lang, oo. About doon sa may yung oblation daw is yung tatay ni Fernando po. Senior? Oo. Fernando po senior yan. Oo. Ah. Tatay ni Fernando po yung nasa may oblation. Pero urban legend lang yun or misinformation kasi hindi talaga siya yun. Yung tatay ni FPG yung oblation. Mismo yung... Siya yung Siya yung siya yung pinagbasihan ng oblation. Paano nasabi daw? Kamukha ba? Hindi sa kamukha. Marami lang parang nga rin papasok sa Mandela Effect Pops kasi parang maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaalam nila na ang oblation is binase sa tatay ni Fernando po. Tapos may nag-correct na historian yan. Sinabi niya kung sino talaga yung oblation. Sino kaya? Nakalimutan ko yung exact kung sino. Sino? Okay, so yung artist nun, si Guillermo Tolentino, tapos binis niya yung physique ng oblation sa student assistant niya, tsaka sa dalawang tao, tsaka sa brother-in-law niya, or basta in-law. Fairness, Ilo ang ganda din ng siya. katawan na. I mean, like, Oo. ganda ng physique. Pero at least 'di ba hindi pa rin siya related sa papa ni Fernando po, which is yung pinapaniwala ng iba. Same din yan. Saan kaya nanggaling yung storyang yun? Meron yan, kahit i-search nyo. Kaya may mga articles kayo makikita na na parang sinasabi na, totoo ba na ang oblation is yung papa ni Fernando po? Totoo yan. Same lang din yan sa ito, rin to, misinformation na parang kinorek ng mga historian na sila Lapu-Lapu yung sumugod. Para siya yung nakipaglaban, siya yung nakipag 1v1 kay Magellan. Hindi, si Malupiton. Sino? Si Malupiton. Ano na? Hindi, may skit kasi si Malupiton na siya daw yung lumaban. Kaya Hindi ko Kasi mataas yung ko sa comedy. Pero tao niya. Tao niya Lapu-Lapu. Tao niya. Oo. Kasi that time daw parang si Lapu-Lapu is 70 plus years old. So nakaupo na lang siya. Tapos nagbibigay na lang siya ng command. So yung mga common na mga illustration sa textbook Siya. na parang siya yung nakikipag Na brusko pa siya dun no? Kay Magellan is mali. Kinorek ng mga historian yan. Awa naman, hindi tuloy nabigyan ng credit where credit is due. Ngayon talaga, pag kunwari nagtatrabaho ka din sa kumpanya, no? Correct. Bibigyan ng credit ay yung TL. Hindi yung tao. Kaya ayaw rin ni Lapu-Lapu na tumigas yung buhok niya Bakit? Ayaw niyang Magellan. Grabe. Gusto ko yung reaction Ate Peps. Na-shock. Alam mo, nasashock na lang ako eh. Hindi ganyan kataba yung utak ko. Hindi ganyan kataba. Ang galing talaga eh. Nagbago man si Tito James, pero yung Tito jokes niya hindi nagbabago. Tama. Naka-leather jacket man siya. Pero hindi nagbago ang mga Tito Jones. Eto. Ano pang ibang alam mo na kwento ng UP? Meron akong na-search. Ano? Ito. Basahin ko na lang for everyone to hear. Sige. Ito. Ang pulang mata sa College of Education. Oh, kanina red string. Oo. Ayun, oo red nga. eyes. Uy, It's all connected. I think I Antayin know mo yung that. red Volkswagen. Oo, red Volkswagen. Uy, sir, mindfuck hindi na ko ako to sa- pinili. Coincidence lang. Narinig ko na yan. I love it. Ayan, tara. Nakalimutan ako dyan. Ayon sa kwento, may isang propesor na naabutan ng malakas na ulan at napilitang maghintay sa loob ng gusali. Habang mag-isa siya, may narinig siyang mga yabag. Nang sumilip siya sa butas ng pinto,
wala siyang nakita kundi dalawang nagliliwanag na pulang mata na nakatingin sa kanya. Pagkatapos, sinabi raw ng gwardya na may matagal ng kwento tungkol sa espiritong may pulang mata na nagpapakita sa gusaling iyon. Eye to eye. The end. Yeah. Eye to Lagi eye. kong naririnig yung kwentong yan, pero iba't sobrang ibang version. Yung iba naman, may gwardya lang na bago na nag-iikot, nagramanda sa building, isang building, not necessarily UP. Tapos tumingin siya dun sa parang keyhole. Tumingin siya, tapos red din yung nakita niya. Tapos kinuwento nung susunod na guard katapos niya. Yun nga, red yung mata nung nagmumulto dun. Nakwento ko yan. Isa yan sa mga original na OG na urban legend. Iba-iba yung versions. Para kasing yun parang pag unang mong beses nabasa yung story, hindi mo pa magigets. Ano yung pula yung nakikita niya? Diba? Ano ba? Pula ba yung kwarto or may pulang something na nakaharang? Baka nanonood na Red Door podcast. Pwede. Kasi sa pinto siya sumilip eh. The Red Door. Red Door nga kasi. Correct. Kaso, ang matindi pala doon, yun nga, nagkasilipan pala sila. Oo, eye to eye, no? Nakakatakot. Pero yung isa na unique, yung isa sa mga unique na urban legend na umiikot sa UP is yung red Volkswagen. Familiar ka ba doon, Cole? Narinig mo ba yun before? Red. Parang Sasakyan? nakwento niyo yun dati sa akin. Oo. Oo, yan. Ang kwento nun, ikaw nga, Paps? Pag-uusapan natin sa susunod na yun. Hindi. Kasi ganito daw. Kapag napunta ka daw sa UP, tapos kailangan bang hindi ka estudyante doon? Or kahit bago ka, let's say na bago ka sa UP, kapag naglalakad-lakad ka around UP, tapos meron kang nakasalubong na red na Volkswagen, tapos tinanong ba or Oo, nagtanong ng direksyon. Oo, nagtanong ng direction, wag mo daw papansinin or wag mong kakausapin, sasagutin. Kasi the moment daw na sinagot mo siya, may isikay ka. Wag kang isasakay kasi isisikay ka. Wow! Ano yung Isikay, mapupunta bakit ka sa nga ba? ibang Oo, parang kasi ang kwento daw nun, Paps, Ang kwento kasi nun, parang isang estudyante din siya sa UP before. Ngayon, gamit niya itong red Volkswagen. Tapos, doon siya sa may, di ba yung itsura ng UP, parang may Circle? ano yan? Oo, pa-circle. Umiikot siya doon na up to the point na naligaw siya. So, parang na-glitch in the matrix siya. Tapos, namatay siya sa gutom. Oo. Nagpaikot-ikot lang siya, hindi siya nakalabas sa may UP. Parang siyang loop. Oo, para siyang na time loop or para siyang nag-glitch in the matrix. Ang nangyari, kaya pag nagpapakita siya, nagtatanong siya ng direksyon. Kasi hindi nga siya makalabas eh. Tapos yun lang yung parang kapalit nun. Kapag kasi nagut mo siya, masasama ka sa time loop niya. Ang cool. Oo, ang kulit nga niya na parang kwento niyan. Kaya parang isa yan sa mga kinatatakutan ng mga UP students na kapag kami nakikita silang red na Volkswagen. Paano pag talagang nawawala Yun nga lang? yun nga yung nakakatawa doon, di ba? Tatakas Kasi siya, ganyan no? yung urban legend eh. Lalo na ngayon SOCMED, no? Oo. Grabe yung mga taga-UP, magtatanong lang, di na mamansin. Oo, no? Ipo-post na, no? Sa threads. Di ba? Ganun yung mga detention. Maka-cancel. Pero yung yung isa pa na kwento na kinatakutan ko then before na narinig ko sa may UP, yung UP ikot na jeep. Ay, ito ba yung Oo. pasahero? Narinig nyo na yan? No? Narinig mo na? Ikot, Toki. Sa UP Diba dalawa ikot, yun? UP ikot na jeep. Kasi di ba sa may UP, merong silang UP ikot na jeep Na ruta, oo. na ruta. Tapos meron kabaliktaran nga yun, yung Toki ba? Oo. Yung ikot. Anyway, saka Toki. Iba naman yung direction yung niya. direction niya. Kaya binaliktad. Oo. UP Toki. Talking. Okay. Kasi UP yung kuya ko tsaka nanay ko eh. Nice. Kaya alam ko yung mga chismis na yun. Tapos, ayun, di ba, UP ikot na jeep. UP ikot siya na jeep. Ang nangyari, parang may isang estudyante na pinara niya yung jeep na UP ikot. Dahil wala namang masyadong dahil wala naman siyang masyadong pasahero, doon na siya sa dulo sumakay. Tapos ngayon, may isa pang matandang sumakay. So parang sa jeep, dito yung estudyante sa dulo, tapos may isang matanda. Tapos sa driver, sa tabi ng driver, merong magjowa na nakaupo din. Magjowa sila kasi yung babae nakasandal sa balikat ng lalaki. Parang tulog. Alam mo yung ganon, sweet-sweetan. Ngayon, sabi nung parang, di ba nasa dulo yung dalawa? Nung nagbayad yung matanda, syempre wala namang lalapit sa kanila, yung layo ng driver eh. Inabot niya doon sa may estudyante. Di yung estudyante lumapit banda doon sa may driver para iabot yung bayad. Tapos, bumalik siya doon sa may kinaupuan niya.
parang sinabihan niya ata yung matanda na parang, Nay, baba na po tayo. Parang gano'n. Tapos syempre yung matanda, nagtataka. Parang bakit? Ganyan, basta sasabihin ko na lang po sa inyo. Di pumara sila. Pagbaba nila, ang nangyari pala Ate Bebs, nakita nung estudyante, pagbayad niya, na hindi pala magjowa yung nakasakay sa unahan. Sila. Kasi nakita niya yung mukha nung babae, puting-puti na. Ang putla. Wala nang dugo. So Tapos, walang kasama yung hindi, butas na yung ganito. Kumbaga, hindi Sinaksak. siya multo. Ano siya? Sinaksak siya nung... Siguro, ang parang nangyari, may nangyaring hold up. Tapos dahil nga may mga sumakay na pasahero, nagpanggap sila na magjowa. Pero patay na yung babae. Ay, gagi. Oo. Akala ko naman multo yung Hindi. Hindi. Ako rin. nakaganon. Hindi. Kaya mas natakot din ako sa kwento Oo, na yun kasi eh. hindi Kasi siya totoo eh. multo eh. Ibig sabihin, Posible. ang laki ng chance na pwedeng naging biktima din yung dalawang sumakay. Mm. Kasi may hold upper na pala sa harapan eh. Oo, Pero hindi nila alam kung kasabwat ba yun ng driver. yung driver. Or hindi lang din yung driver Feeling kasi ko, alam niya na hindi ano. kasabot yung driver. Natatakot lang. Baka ano din, baka malay mo, nakatutok yun. No? Pero bakit nag-stop yung driver? Kuha ng pasahero. Pwede rin, pwede magkasabwat. O baka sinabihan nung Oo na ano. nung hold upper. Pero nakakatakot yun. Imagine mo, ikaw yung nagbayad, tapos pagtingin mo, yung nakasandal pala na babae, patay na. May butas. Yung version ng kwento na yan, Pap, sa akin, hindi siya nasa driver seat. Sa Nasa likod? tapat nung estudyante. Tapos yung tumawag sa kanya is yung bagong sakay. Na parang baba ka na rin. Oh. kasi nga urban legend, di ba? Mm-mm. Tapos yung isang UP ikot na urban legend. UP Toki naman. Hindi. Ano? Meron. Pero Ano ba? guys, totoo yung mga hold-upan sa UP. Ha? Delika. Sa lang UP? O kasi 'di ba sobrang dilim sa UP lalo na paggabi, onti lang yung street lights doon. Tsaka yung ibang crimes din. Mm. Oo, nangyayari talaga yun doon sa campus. Sa bagay kasi 'di ba parang yung paligid nun, Paps, parang konti na lang pagubat na eh, na wala masyadong kahit na may ilaw doon, Paps, pag may mga nakikita kasi yung video sa TikTok na mga nagja-jogging sila ng madaling araw. Paps, nakakatakot. Madami kasi puno dun. Oo, yun nga eh. Feeling ko rin marami rin mga maligno dun. Tsaka mga abandoned buildings, marami din doon. Anong tawag sa hold up sa UP? Hold UP? Hold UP. O hold up pa rin naman? Hold UP. Pero question, bakit nga hold up? Like, kasi sabi mo, hold up, gano'n. Ano ba yung etymology ng Bakit nga ba hold up? Di ba? Hold up eh. Kasi nung 1622, nag-umpisa yan sa UP. Wow! Hindi yan, May history. Tagalog version na lang yan. Yung hold up, yung HOLDAP. Pero kasi, ang totoo Hold niyan. up nga kasi. Oo, hold up na parang hold up your hands, hold up your gano'n. hands. Oo, siguro. Kasi 'di ba high five? Yung kapag high five sa taas, mag-a-appear kaya high five. High five. Pag low five sa baba. Meron talagang ganun? May low five? Low 5? Meron. Hindi ko alam yun. Alam ko lang appear disappear. Oo, one half, one port. One port, one half, disappear, appear. Maraming ganyan eh. Maraming mga ano eh, yung... Mga etymology. Ito nalaman ko lang to sa friend ko. Shoutout sa Ron Muyot, yung Tokis. Anong alam niyo sa word na Tokis? Talk shit. Yung parang pag may sinabi, tapos hindi gagawin. Yun. Tokis. Tokis. Same. Tokis, ganyan. Pero ang Tokis chip. nag-umpisa pala yung Tokis, Paps, nung ano, before, ang movies, walang salita. Talkless. Moving Picture. Moving pictures. Yes. Movies. Nung first time na nagkaroon ng salita ang movies, tinawag siyang Tokis. Talkies. Talkies. Kaya ikaw, kung puro salita ka, Tokis ka. Ah. Tokis kang tao. Totoo yan ah. Totoo to. Okay, sige. Totoo to. Alam mo, kailangan talaga kinukumpirma bago ang lahat, lalo na pag si Tito James ang nagsasalita. Same lang yan sa kuting. Kuting. O bakit kuting? Bakit tinawag na kuting yung maliit na pusa? Bakit? Ano to, panahon pa to ng mga Amerikano, Bakit? Paps. Nung unang beses na pumunta yung alam ko mga na. Amerikano rito. Oh, that's Oo, wala pa talagang actually tawag sa batang pusa nun. Kaso nakita nila sabi nung isang oh, that's a cute thing. Sabi nila gano'n. Kaya. narinig ng Pinoy. Narinig na Pinoy. Cuting. Kuting pala tawag doon. Ayun. Very smart. Eto, hindi to totoo. Alam ko naman na yon na hindi siya totoo. Kuting. Okay na? Talkies. Sorry kung tokis. Okay. Ano pang ano? Yun ang talkies. Dami mga urban legend.
legend din, no? Pero sa UST, yun lang yung mga alam ko. Pero naalala ko, di talaga siya urban legend, pero myth din siya. Kasi yung namin, yung very short lang to. Yung uniform kasi ng mga AB students, parang may mga high school na may ribbon dito. Yung ribbon na yun, detachable. Parang meron siyang, anong tawag doon? Yung clasp lang siyang ginaganon. Basta yun, kinaklasp lang siyang ganyan. Kapag nawala daw yun, mabubuntis ka. Ako ilang beses na nawala, di ako nabuntis. So myth yun. It's busted. Ayan, isang myth yun. Kulit lang. Yung doon sa arko nga na nakaganon, yung best friend ko, lumabas siya ng arko na di niya napansin. Pero nakagraduate naman siya. So, guys, hindi naman siya totoo. Pero, parang wag na rin kayo mag-risk just to be sure. Oo. Wala namang mawawala daw. Oo, parang yung napag-usapan natin sa pamayin. Cole, meron pa Cole pala naalala ko. Yung sa may sunken garden na puting kalabaw. Bawal ka magpa-picture doon. Hindi ka makagraduate. Ganyan eh, no? Ganun din. Puting kalabaw. Oo, puting Nagra-rap kalabaw. yan, di ba? Ha? Nagra-rap. Puting kalabaw. Ay, Correct. may naalala ko sa Saints ko. Ano? Nag-Saints ko ka? Anong elementary Okay, ako. sa Marikina yun. Ay, hindi. Sa ako? Sa Pampanga. Okay. Oo. So, sa Saints ko kasi, merong, ano kasing pangalan nun? Nakalimutan ko yung tawag dun sa area na yon. Pero para siyang garden na may Mama Mary dun. Tapos, merong dalawang children na nakaganon. Saint Bernadette. Hindi. Meron kaming Ay, sorry, hindi tawag pala dun Saint sa, Bernadette. ano na yun eh. Alin yun? Letter S siya nag-umpisa. Twin? Nakalimutan ko. Hindi, yung Mama Mary na may dalawang batang Na nagdadasal. nagdadasal. Hindi pala Saint Bernadette, wait lang. Letter S eh. Hindi Socor? yung tawag namin eh. Nakalimutan ko eh. But anyways, yon. Pag dumadaan ka daw doon, dapat takpan mo daw yung year level mo or yung grade level mo at saka yung ID mo. Kasi daw kapag tumingin sa'yo si Mama Mary, kukunin ka daw niya at magiging katulad, ay parang makakasama mo yung mga bata nagpa-pray sa kanya. Grabe yung mga ganun, no? Pero ang cool nung ganun, di ba? Parang, Kaya dapat nakaganyan ka every time na dumadaan kami doon eh. ang cool nung ganun. Imagine mo yung may ganong story na nag-exist tapos matatakot kayo. Oo, Paps, syempre di ba- bata ka eh. Galing Oo. mo. Maniniwala ka kagad eh. Oo. Di ba, Paps, may ganyan din tayong kwento. Hindi ko sure kung sa St. Paul to. Yung meron daw isang CR doon na walang naka-cover lahat ng salamin. Hindi, actually, tinanggal lahat ng salamin sa CR. Oo, tinanggal. Dahil sa Kasi? isang incident. May nagpapakita. May nagpapakita daw. Shit. Pero feeling ko yung reason lang talaga is ang tagal sa CR ng mga estudyante. Kasi puro babae doon Oo. di ba? Parang iniiwasan daw nung management ng school na yung mga babae na laging Nagpapaganda. Retouch. nagpapaganda. Kaya tinanggal lahat ng salamin sa mga CR. Grabe naman. Sa Saints ko naman, di naman ko. Ito sa St. Paul to. Sa amin kasi bawal talaga ang makeup sa Saints ko. Nun, Huh? eh. Bawal? Oo. Doon na usa ang Kasi no Catholic makeup look. school, very, kasi ito, FYI. Si Saints ko at si Saint Benedict, isa sa mga values kasi nila is simplicity. Kasi nga, they led the simple life kahit na sobrang yaman nila. Kaya nga yun yung parang ini-impart sa mga estudyante is simplicity. So yung mga estudyante doon, dati bawal yung may kulay na hair tie. So kailangan navy blue, black or white lang. Yun sa amin. Yung socks dapat bawal yung ankle socks, kailangan mahaba siya, bawal black socks. Yung skirt namin sa Holy Fam din ganito eh. Yung skirt namin naalala ko sa nung high school ako everyday ginaganyan yung skirt namin, tinitignan kung 2 inches below the knee. Oo, yung mga student council Very namin ginaganon lagi. conservative. Yes, Grabe, no? very conservative. Kasi nga, simplicity and May angelus kayo. of course, May angels human kami. rosary kayo. Nag-human rosary. Nag-human rosary. Every Ano yung October human yan. rosary? Ay! Pero Kasi hindi siya every October, pero ginawa na namin yung human rosary. sa amin, October ang human rosary. Ano Ano yun? kayo? I-represent nyo yung per bead ng rosary Yes. ng tao na may hawak na kandila. Oho. Tapos kung ano yung bead mo, yun yung dadasalin mo. Yeah. Kunwari, nasa Our Father na bead ako. Our Father yung dadasalin ko pag sa akin na umandar. Yeah. Paikot din ba kayo? As Parang in human rosary. talaga kaya. As in human Sino rosary. yung cross? Galing. Ipapako ka rin, Paps. Hindi, biro lang. Nakaganon. Sorry, Ate Babes. May hawak kang bead din nun. Wala. Wala. Kandila. Ikandila siya. Ikaw parang ganyan ka lang. Tapos, shape kayo ng rosary. Kung uso nga yung drone shot nung time na yon, pag drone shot mo yun, makikita mo na talagang rosary siya eh.
Pero naalala ko noon doon sa Human Rosary na ganyan, merong hinimatay sa amin. Uy! Nakakagulat naman Bakit? yung ini. Sa'yo din? Hinimatay na sa amin. Papunta na ako doon. Oh. Sa ikukwento ko na may hinimatay akong classmate dyan. Meron din ako hinimatay na classmate. Baka classmate talaga kayo. Hindi ko alam. Medyo yung age namin ay... na ano, hindi, na Same ano, classmate posibleng ba mangyari. yan? hindi na jigsaw moment ako na parang, parang papunta na ako doon. Eh kasi ang init. Mainit eh. Umaga siya, umaga. Oh. Kung ano, yung oras Minsan ng klase. Hindi. Pero, actually, hindi ko na maalala. Basta may hinimatay nun. Anong kwento? time. Anong kwento nung hinimatay mo Wala lang. classmate? Hinimatay lang kasi napakainit. Janet Jackson eh. Parang canon event tayo sa mga Catholic school ah. May sasapian, may May kwento ako. Sige. Rosary din. Sige, Rosary go. din. Ay, sorry. Oh, sige, go. Hindi, Sorry go. guys kung pinapalo ko lagi si Kuya. Hindi, sige, Sign go. of love and care. What? Kasi, ay di, kwento mo muna iyo. Nang ano? Hindi, ikaw Yung muna. hinimatay. Hindi, wala. Yun nga, may nahimatay akong classmate. Ayun na yun. Tapos nag-alala pa kami kasi na umpog pa. Yung, alam mo yung tunog ng ulo sa semento. Yung Oo. tok. Oh, shit. Ano yun? Ano? Shutdown? Na biglang... Oo. Pero alam niyo, na-feel ko na yung ganyan na yung nagba-blackout. Muntikan lang, pero hindi talaga ako hinimatay. Pero alam ko yung pakiramdam. Ako na feel ko yan ganyan. Yung parang nandidilim yung paningin mo. Tapos gusto mo napak. Hindi, ano? Hindi, nagdidilim yung paningin ko. Pero yun naman, dahil sa mata ko yun. Na parang hinang-hina ako tapos parang sa feeling ko sa astigmatism ko dati. Yung may mga black spots talaga. Tapos nangyari din sa akin yun kapag natatapilok ako minsan. Ha? Alam mo pag natapilok ka tapos yung parang feeling mo na shock ka na parang lumalabo yung paningin mo na ganun. That time na nahimatay, muntikan lang. Dehydrated kasi ako nun. So parang ano yun eh, sabi ko, shit, nakadilat naman yung mga mata ko, pero bakit parang nagdidilim yung paningin ko? Nung una, nakakakita lang ako ng stars. Tapos ginanyo ko yung kasama ko, tubig. Konti na lang maihi ako nun. As in, literal, nakakala ko maiihi talaga ako sa panty ko nun. Pero okay naman ako, lumabas na lang ako nun. Ang dami kasing tao din sa loob, tapos yun nga, dehydrated ako. Buhay naman ako. Anyway, going back to the Going back to Honolulu. Now we wowie. Kasi, nung high school kami, meron na, di ba, rosary, no? Kanina, dun sa last episode, may pinag-usapan about mga puno-puno. Eh kasi dun sa school namin noon, may isang malaking puno doon na pinutol. Pero in fairness meron kami mga madre and all. Pero nag-offer pa rin ng mga fruits dun sa, And then, nag-October after nung pinutol yung puno. Rosary month. Bigla, habang nagro-rosaryo kaming ganyan, may naririnig kami nagsisigawan sa ibang classroom. Sabi ko, ano nangyayari? Oh my God, what's happening? Tapos it turns out, may mga sinasapian pala. May mga sinasapian sa kabilang classroom. Tapos dinadala sila sa chapel. Tapos may yun nga na parang nagduda kami na baka ito yung galing dun sa mga pinutol na puno. October yan? October Rosary Month. Ewan ko bakit sa mga Catholic schools, no? Parang usong-uso talaga yung mga sapi-sapi na ganyan. Tapos meron akong, damit pala chika, no? Ano nga tawag dyan? Tokis. merong isang time na, di ba nga may mga sinasapian? Meron daw isang estudyante doon na pam-pam. May sinasapian. Dahil pam-pam siya din, nagpepeking sapi-sapi. Gumagano siya. Mimisay. Oo, tapos na-feel ng teacher yun na, pam-pam ka. Na-feel ng teacher yun. Until, yung estudyanteng yun, biglang nag-iba yung boses. Lumalim. Bigla. Nung una, nagpapapansin siya. Tapos biglang nagkatotoo. Na-manifest niya, At ayun, dinala din siya sa Ang dami mo yung manifest yung pa no? Oo, na-manifest. Grabe. Iniisip ko nung una, parang mass hysteria lang yung nangyayari. So, Pwede meron rin pala yun. talaga? Kasi nga may pinutol na puno Ako, yun yung duda ko Kahit na nag-offer sila ng mga fruits and all. Iniisip ko, Paps, kung ano yung October, midterm ba o finals yun? Saan? What the fuck? Nagulat ako. Papraning ka na dyan Saan? Midterms. Midterms ba October?
Ako hindi ko Ano maalala. yun? Hindi, ano to? High school! Ano to? Elementary and high school tong Elementary and pinag-usapan high dito, school. Opo. Wow, opo. Midterms, ano yun? Wala pala. Niisip ko baka nag-review ka? Hindi. Oo. Ikaw? Hindi. Tara, Sabi game. tayo. 3, 2, 1, tara. Kaso Makatapos. kasi iba-ibang ano sila year level eh. Yung mga sinapian at that time. Nung kami. Na-witness mo talaga yun. Naririnig ko As in, sila sabay-sabay? sumisigaw. Naririnig ko sila sumisigaw. Pero kami, hindi namin na-witness na parang nakikita. Sigaw-sigaw lang. Tapos dinadala daw. May sinapian daw sa ano. Chu-chu-chu-chu. Ganon. Na urban legend. Chismis. October yun eh. Third year ako. Ikaw, Cole, nung high school ka, walang nangyari sa inyong ganun, high school ka or elementary? Sapi-sapi. Sorry na po, wala akong baon. Wala. Pwede, Hindi, okay okay lang, okay lang. Tagakinig wala. lang po ako, tsaka tagatawa. Walang Kasi sinapian hindi sa inyo? kasi ako malapitin sa mga ganyan. Sa eh. Although naniniwala ako sa mga sapi. Oo. Kasi naniniwala ako sa demonyo. Demonyo. Oo. Pero yung wala akong na-witness talaga. Ako din. Niniwala din ganyan. Dami yung kilala may sapi eh. Ba't ka nakatingin kay... Hindi. Kayo ngayong unang tumingin sa ano, pag sabi nyo ng demonyo, tumingin pa kayo sa akin. Ay, ako hindi ako tumingin. Charot lang. Isa kang anghel. Kaso yung nahulog. Ano? Fallen angel. Fallen naman. angel. Nephilim. Nephilim. Fallen angel Hayop. nga lang. Pasensya. Ako iniisip ko kung... Pero hindi, angel ka din. Angel's Burger. Angel's Burger ka sa akin. Unang kagat, tinapay na. Salamat po, Angel's Burger. First one. Joke lang. Baka joke lang naman. po. Baka naman lahat na lang eh. Anyways, ayun na. Iniisip ko kung ay hindi, meron pala yung kinuwento ko, Paps, last time na ano. Gamit. Okay. Iniisip ko kinuwento ko last time na parang merong sinapian dun sa lugar namin. Kaso, medyo pinagdududahan ko yon kasi ano siya, kapapanganak niya pa lang. So, maaring postpartum. Postpartum. Medyo hysteric pa siya. Ayun, Paano ano itsura ng sapi niya? hindi namin Paps nakita in person. Ah. Pero, nasa labas kami nun, nakikiusyoso. Pero sa loob ng bahay, nagsisisigaw siya. Nagalit. Tapos may pumasok na pastor na, in Jesus name, gumaganon. Kaso, nalaman ko nga na kakapanganak lang. Oo. So, maring postpartum. Pero, nung napagkukwento-kwentuhan na, syempre, Kumalat kakalat-kalat yung na. kwento eh. Hmm. Nag-ano daw, Paps? Nagsasabi daw ng sikreto nung mga taong nasa paligid. Ay, na hindi alam ng lahat. Oo. Na parang nambubuking. Nag-disclosure day. Oo. na parang, ikaw, di ba, ganyan-ganyan? Ikaw yung Di ba may utang ka kay ano? Oo, ganun. Parang, kung ganun, bakit niya malalaman? Di ba? Yun yung parang, nagpapaduda na, baka sinapian talaga. Kasi paano niya malalaman yun? True. Mm-mm. Baka chismosa lang talaga siya Yun doon. nga rin naisip ko. Na ano? Chismosa siya. Oo, prior to that event, nalaman niya na yung information na yun. Pwede. Tapos kinimkim lang, no? Tapos sumabay nung nagkaroon siya ng postpartum. Kaya, Yung pinautangan yun, kasi kinasino lang niya yan. Yung mga ganun. niya, 10 times spin. 10 times niya tapos talo. Oh no! Ay, alam niyo ba? Sa casino, nakikita ko yung mga tao doon kasi, basta, nakita ko yung mga tao. Alam mo, parang ginaganon-ganon pa nila yung slot machine. Hindi ko alam na posible pala yun. Diriwadi. Ha? Ah? Diriwadi. What's that? Parang term siya sa mga parang Talaga? ritual or parang Oo, yeah. It's a ritual. alam mo yung pinaniniwalaan mo na ito yung magdadala sa akin ng swerte. Yes, ginaganyan nila. Grabe yung screen. Sabi ko, paano pag nangulangot siya? Tapos Oh, yun nga. Baka ngayon din talaga yun. Ayun, Kasi tawag baka doon, Nandiri Wadi. Kasi may Kadiri Wadi. Parang yung parang yung urban legend lang sa kay Efren Bata Reyes. May urban legend si Efren Bata? Na tuwing lalaban siya, hindi daw siya naliligo. Awe? Oo. True lalo ba yun? Oo. Sabi. Hindi siya naliligo? Hindi, sabi lang yon. Pero hindi ito mismo galing kay Efren Bata. Ang sabi ng mga tao na nakakaalam nun, every time daw na lumalaban si Efren Bata Reyes sa mga tournament, hindi daw siya naliligo. Kasi kapag naligo siya, parang maaalis yung swerte. Di ba sobrang galing ni Efren Bata Reyes? Sobrang sobrang medyo nalulungkot ako pagdating kay Efren Bata Reyes kasi He's not recognized Oo, enough. masyado. National treasure yun eh, no? Sobrang galing niya. Paps, kahit anong sport, mapagdedebatihan pa kung sino yung GOAT eh.
Oo, Pero pag sa billiards, siya. walang Si ano Efren yun. talaga, no? Iba siya. Kasi parang nakaka-calculate talaga niya. Physics talaga eh. Oo, Paps. Magic talaga. Galing. Magic. Accurate talaga siya. Ang galing niya. Talagang gift yun. Tapos, Eh, bakit wala si Efren Bata sa mga video ng Lupang Hinirang? oh, I mean, for me, Manny Pacquiao is also a very good sa sports, sa boxing. Pero si Efren kasi yun nga parang hindi siya... Hindi nakuha yung same na parang Yeah. attention, Kasi yung there's popularity. the debates kay Manny Pacquiao May mga debate. Hindi, no. Mas magaling si Mayweather. Ganyan. Pero kay Efren, wala. Tanungin mo kahit anong bansa, kahit mismong billiard player, hindi nila sasabing sila yung magaling Ituturo pa rin nila si Efren Parang Bata. sa content creation, wala nang makakapantay kina Tito James. Gogi. Yeah. Ano ba? Ngayon nyo lang makikita na magagaganyan si James. Ano ba? Ganun yun. De- Dapat na ipasok natin yun, di ba? Oo. Para maging regular na tayo dito. Parang sa Ganun yun. Correct. Parang sa babaeng content creator na horror. Sino Oh, pinakamagalang? pag tinatanong tayo lagi, sinong sinasabi natin? Kahit tatlo yung sinabi natin, lahat yon si Ate Bebs. O diba? So sabi niya, sino ba yung mga content creator? Si Ate Bebs. Si Ate Bebs, tsaka si Ate Bebs. Si Ate Bebs, si Julia at si Bebang. Parang bitoy, Oo. Ito at si Bebang lang. Oo. Uy, grabe, kinikilig naman ako. Parang naiyak ako. Ay, galing to sa ilong ko, Bi. Binangano ko na sipon ko kanina, sabi ko, grabe. Ayun, pero about sa may content creation. Si Cole dati nag-content din siya. Ano nga ba yung unang mga naging content mo nun? Mga makeup tutorials. Pero may isa siyang video na nag-viral. Ano yun? Attack on Titan. Oo, tinatakal ko yung philosophy behind the anime Attack on Attack on Titan. Mahilig ka sa anime. Oo, dati. Nung college ako. I also love anime. Talaga. Anong gusto mo anime? Si yung Claymore nga. Ay, oo, Actually, siya, manga, pero may 12 episodes siya na anime na hindi nila tinuloy. So, pinatato ko kasi, guys, yun, si Claire ng Claymore. Kung fan kayo, wala lang. Totoo sa... Ano ba yung philosophy ng Attack on Titan? Kasi very complex ang story ng Attack on Titan eh. Oo, pero napanood mo siya until the very end. Tinamad kasi ako, Yeah, binasa okay ko na lang yung summary niya eh. Yung sabi ko, plot na lang, please, tinatamad na. Oo, it's very political kasi. Very. Oo. So, yung magkapatid na si Eren Yeager tsaka si Zeke, iba yung parang political. Oo, Ang layo na pala. Ay, spoiler, Yun na lang. sorry. Sa Fuck, mga magkapatid nanood. sila, na-spoil pa ako bigla. Spoiler. Hindi, wala rin naman akong parang plano kasi nakakatamad. Basta iba Saka ang yung haba political views nila. Tapos nagka-clash. Nagka-clash. Yeah. Gusto kong panoorin. At doon nag-umpisa ang Clash on Titan. Meron akong alam na na manga na natakot ako. Pero nakwento ko na yata sa inyo to. I'm not sure. Ano yun? It's called Ibitsu. Junji Manga Ito siya. yan? Hindi siya Junji Ibitsu. Hindi Juji ito. Hindi siya Junji Ito. Ibitsu. So, it's a horror manga na I've read. Wala lang, na-curious lang kasi ako sa kanya dahil yung cover niya is a Lolita girl. Yung alam mo yung damit na pang Lolita, ganon. Young girl yung pag Lolita, di ba? Yes, Tama ba? Alam mo yung parang medyo naka-made outfit nga ba siya? Hindi naman siya made outfit eh. Alam mo yung papakita ko. Lolita. Basta mamaya Oh, papakita ko Lolita, na. Anyways, so naka-Lolita siya na outfit. Tapos, usually, during paggabi, kunwari may naglalakad na lalaking siguro high school student, I don't know, basta lalaki. Lalapitan niya yan, si Lolita girl. Tatanungin niya, do you have a little sister? Tatanungin niya sa'yo, may little sister ka. Walang tamang sagot doon. Walang tamang sagot kasi kapag sinabi mong yes, ang gagawin niya, papatayin niya yung sister mo at siya yung magiging little sister. Kapag sinagot mo no, siya yung magiging little sister mo. So, ang best answer ay, huwag kang sumagot. Huwag mong papansinin. So, doon nag-revolve yung story. Kasi yung lalaki, sinagot niya yes. So, hinahabol nung Lolita na girl yung sister. Tinorture niya and all. Maganda yung kwento. Basahin nyo, Ibitsu. Parang Paps yun sa Japanese. Kuchisake Onna. Yes, Oo, it's very Kuchisake similar to Onna. Kuchisake Onna. Pero Paps, may isa pa niyan. Yung sa CR nangyayari. Yung Hindi siya papilin ka ng Kuchisake. blue tissue or red Oo, tissue. blue tissue or red tissue. Familiar. Pero yun kasi walang kawala, Paps eh. Oh, yun nga, parang sa kanya. Hindi, sa Kuchisake Onna kasi may kawala eh. Oo, meron. Sabi mo lang na oo.
Maganda ka. Hindi, sasabihin Hindi, mo. Ay, wag mo sasabihin hindi ba? na oo, maganda ka. Kasi kapag sinabi mo, oo, patay na maganda sana ka, ako pala. match kayo. Match kayo. Kasi si Kuchisake Onna, ano siya, she's a girl na yung oo. putol yung Slit-mouthed. may slit, may slit yung ano Familiar, niya. So naka-face mask siya or naka-scarf or pamaypay. Parang iba-iba yung versions kasi na naririnig ko. Basta nakatakip. And kapag dumadaan-daan lang siya ganyan, tatanong ka niya, am I pretty? Ganon. Maganda ba ako? Maganda ba ako? Ano pa yung Kuchisake Ibang Rupa. version. Ayun. Tapos anong mangyayari dyan ate, Bebs, pag tinanong ka niya? Am I pretty? Pag sinagot mong yes. Yes. Papakita niya. Papakita niya no. Mali. Yes. Yung sinabi mong yes, sasabihin niya, di match tayo. Gaganunin niya din yung alam mo, labi mo. Pag no, Pag no, di ko maalala anong gagawin niya. Kapag no ba, ay gaganunin din niya ba? Basta basically kasi walang parang- tamang sagot eh. oo. Ang makakapagligtas lang kayo sa'yo, kay Kuchisake Onna, is sasabihin mo yung pangalan ng ex-boyfriend. Ex-boyfriend niya. Which is mahirap. Kasi paano kung hindi mo alam yun? Di ba? Ano yung Sino pangalan? O kahit ako, di ko alam ngayon eh. Oo. Eh kasi ang chismis kasi is ginawa ng ex niya sa kanya yun. Yun nga. So kapag sinabi mo yun, dun siya yung parang, ano siya, mass hysteria. Mapi-PTSD. Mapi-PTSD yun. I go Gaganon for siya. wag ka na lang sumagot. Oo, Mass takbo ka na hysteria, lang. mag-isa Takbo ka eh, na no? lang. Who you? Kaya pag naglalakad ako, naka-earphones ako lagi. Yun. Para ano. Pag tinanong ka, hey. At least yun, What are kay you Kuchisake listening to? Onna, may kawala ka. Pwede kang tumakbo or pwedeng sagutin. Doon sa may tissue, Oh, yung yung red red. or blue tissue. Bakit? Sa red or blue tissue ba? Ano yung... Wala, Wala. parehas. Ano yun? Parehas patay ka. Parehas Paano dun. pag hindi mo pinansin? Hindi, andun lang siya. Hindi ko alam. Mamamatay Hindi ka kasi. ko, ano yun eh, kasi urban legend yan sa Japan. Madedens Oo. ka. Sobrang ano rin, parang napag-usapan nga namin ni Tito Ian na nakaraan na parang nagre-reflect din yung urban legend ng isang bansa depende sa ano nila, culture. nila. Culture. 'Di ba? Alam natin kung gaano ka weird yung Japan pagdating sa mga bagay-bagay, Yeah. sa mga commercial, sa mga way of thinking. Yeah. Pati mga urban legend nila, mga weird din. Di ba meron nga silang mythical creature na puwet? Tapos may mata yung, like, legit. May puwet siya, tapos yung asshole is yung mata siya. So, Mata. isa lang mata niya. Tapos mata siya. Silver. Legit, may Ay, hindi, death. Wala lang, nabasa ko lang yun. Somewhere, I forgot the name and kung anong ginagawa niya sa life. Alam niyo sa mundo ngayon, no, parang ang hirap gumalaw. Kasi Bakit? kunwari may Kuchisake Onna, may mga kapre, parang maging halaman na lang tayo. Hindi na tayo hinokon. Kinabahan ako, kala ko political na. Hindi na. Ang hirap nga kasi talaga gumalaw. Parang pag sumagot ka ng yes, mamamatay ka. Pag sumagot ka no, mamamatay ka din. Wag na lang. Ganyan ka na lang. Maging bato na lang tayo. Ay, kaso kapag naging bato Pag naging bato ka, baka mawala tayo. Yun! bato ka? Paningin Sabi ng- na eh. Magiging Kuchisake Onna. Baka tumakbo pala tayo pag bato tayo. Mag-escape ng accountability. Ha? Wala po akong sinasabi kasi yung mga bato kasi ganyan lang sila, ganyan oh. Ganyan lang sila oh. Kaya nag-escape sila ng accountability kasi wala silang ginagawa, ganyan lang sila. Kayo OA kayo, wala to. Wala tong underlying Kayo. Walang subliminal meron. Pero, subliminal. may question ako. Yes. Naniniwala ba kayo sa ganun? If ever na maka-encounter kayo ng ganun, Oo, urban gagawin legend. Gagawin. Oo. Nang alin nang? Ng ganung urban legend. Oo. Actually kasi parang, ay hindi, kasi ikaw muna pa. Hindi. Sige, tuloy Hindi, mo muna. parang, di ba, yung nag-umpisa yung Red Door Podcast. Ito Puro muna urban yung finukusan legends. muna natin eh. Urban legends. Eh. Urban. Sa mga natakil natin ng urban legend, ano yung isa doon na sa tingin mo totoo? Possible. Kasi kapag iniisip ko urban legend agad, parang maano na kagad ako na, hindi, kwentong ano lang to. Pero Pero kasi tinapik ka, di ba? kasi hindi siya urban legend eh. Parang ano eh, sabagay. nag-legendary na yun eh. Pang ano na yun eh. Sa bagay. Oo, pero grabe yung experience na yun. Sumabog yung puwet ko eh. Oo, talagang hindi nagkaroon ng mata eh. Oo. Sa Walang bagay, mata yung although puwet ko eh. more of a superstition kasi siya eh. Oo.
the urban legend. Ikaw, Ate Bebs, anong urban legend dito sa Pilipinas yung sa tingin mo totoo? Posible, Habang no? habang nag-iisip ka. Kaya Ikaw rin, nga lang, Cole, isip ka. nag-iisip din ako. Wala din ako maisip na urban. Sa Ang dami akin, kasi. urban legend, may part sa akin na medyo controversial na topic to Sige, okay lang. Pero yung kay Pepsi Paloma Okay. na urban legend. Is it really an urban? Sinasabi nila na urban legend siya. Pero parang possible na It meron is. talagang nangyari na hindi ko alam kung sino yung involved. Pero hindi rin naman ako well versed pagdating sa information tungkol dun sa mga nangyari talaga. Pero meron kasing urban legend din na connected doon na meron daw apology video na lumabas Yun nga, na lost pinag-usapan media. natin. Oo. Lost media daw siya. So kung lost media siya, kung iisipin, meron bang mga media na Nag-keep, no? na nakikita pa rin hanggang ngayon na before pa nangyari yung apology video na yon? Parang feeling ko meron din naman eh. Meron, Paps. Actually, hindi naman lahat ng lost media dito sa Pinas is talagang lost media na. Yung iba nasa digital archive lang na hindi pa ina-upload. Yes. For example, yung Exactly. 'di ba? For example, yung MMK, yung episode nung naging aswang si Gardo Versosa. Akala ko din dati lost media na siya. Nilabas na recently. Kasi may kwento na hinarangan daw ng CBCP. Gawa nga ng masamang image ito para sa mga kaparian. Familiar ba kayo dito? Kupita ang title. Kopita. Pumunta si Gardo Versosa, pumunta siya sa isang lugar kasi 'di ba parang ganun may mga pari na nadidestino. Eh 'di ba sa MMK true story. Yes. So ibig sabihin, ang claim totoong nangyari to. True stone. Oo, true stone. Totoo ba to? True stone. Tapos ayun, ang kwento is ano siya, yung pamilya pala na tinitirahan niya is na tinutuluyan niya is pamilya pala ng mga aswang. Pinilit siyang pakainin ng tao. Which Nayanggaw is siya. parang Nayanggaw. nayanggaw. Tapos naging aswang siya. Tapos eventually umikot yung story sa struggle niya kung papaano siya magsaserve sa simbahan and at the same time Aswang. magiging aswang siya. Mm-mm. Ang ganda nung napanood ko yung dati, Ganda Paps. nung ano niya. Ang ganda nung plot nun na parang sabi ko sobrang ganda nito. Kaso Sino ang kaya yan, no? ha? Oo, ang kaya tanong sino yan? yun, no? Pero Paps, ang hirap niya ring malaman kung sino. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Yung story is set pa 1500s. So sino ang nagpadala ng kwento? Malayong kamag-anak. So paano natin ano ba yung term? Tulungan mo ako sa term. Paano mababali? Verify. Mabe-verify na Na totoo. totoong nangyari. Kung Pero malayong kamag-anak na lang yung nag-send. may naisip ako, Paps, Well, paano to be kung hindi fair. talaga yung malayong kamag-anak yun? Kung siya mismo yung nag-send. Kasi di ba aswang, hindi naman, parang feeling ko, immortal oo, din eh. no? Oo. Oo, no? Pwede, maganda rin. Pwede, oo. Na siya din. Pinalabas lang niya na ano. Documented. I mean, word of mouth, chismis na Yun mga nga eh, generations diba? na eh. Pero kilala ba ang MMK for verifying truth doon sa mga kwento nila? Hindi ko think so. alam kung paano yung way for sure nila. naman eh. Usually kasi yung tao talaga na naka-experience ng kwentong yun, yung ini-interview nila. So may interview process so most yan. probably, yung nagkwento siguro, Mm-mm. yung family member, ang in-interview nila dun. Ano daw na yun, Paps? Parang apo na sa tuhod, parang ganun. So malayo na yun. Fourth gen, ang pag may tuhod na kasi na involved, parang fifth ata yan or fourth generation eh. Parang ganun. Pero ang ganda kasi nun, Paps. Tapos anong nangyari, di matagal lang episode yun ng MMK. Tapos syempre, naglakihan na yung mga bata ngayon. Parang mga naging kasing edad ko na. Madami kami na naghahanap ng episode na yun. Mm-mm. Na parang, yung Jeepney TV kasi, nag-upload sila ng mga lumang episode ng MMK. Oo. Pero ba't yung kupita nawawala? Nasaan? Ba't hindi ina-upload? Pero kompleto yung episodes dati. Saan? I mean, Isang episode lang yun. ay TV, airing pala yan, no? Oo, TV. Ngayon, sabi, up to the point na kumalat na yung balita na sinabi, hindi na yan makikita pa. Pinabura na yan ng CBCP. Kasi masamang, image. masamang image yan para sa mga church. kaparian. Di ba? Na parang biruin mo, servant of God, tapos natalo ka ng evil. Di ba Tsaka dapat baliktad? aswang eh. Oo, di ba? Di ba dapat baliktad? Kaso nung nakaraan, nag-resurface. In-upload ng Jeepney TV. Jeepney TV ba yung nag-upload talaga recently? Jeepney TV. Kasi talaga, ako bilang nagtrabaho ako sa television, no? Meron talagang archives sa mga yan. Mm-mm. Ano ba yung recent na naaalala ko na? Ano ba yung kina Tito Sen? Ano
kasi yun yung sila magkakapatid. Ano lang, kasi crush niya si Tito Sen. Kala dito pala bukin. Promise. Hindi, sinabi niya noon nata sa ano. Again, Sinabi I'm niya. a very liberal person po. Conservative po si Tito Sen. Pero aaminin ko po ay napupugihan po ako sa kanya. Sa kanyang boses, sa kanyang pushback hair, at sa kanyang height. Because according to Constitution. Kilig talaga. But anyways, meron silang, ano nga yung show nila noon? Yung sila ni Vic Soto. Joey nila yon, sila tatlo. School bukol. School Bukol, ayan. Kumpleto yung episodes ng ano namin doon. Hindi, naka-archive lang yan sa malayong malayo. Tapos parang naka-tape silang ganyan. So meron yan for sure. So may rec room. Kaya Hindi nga- lang nila ini-air. So, ibig sabihin, Paps, kung sakali man na may makakapagpatunay na totoong nag-public apology ang Layo ng narating. mga sangkot doon sa may Pepsi Paloma case, doon sa issue public apology about sa issue ibig sabihin, pwedeng sabihin na totoo ngayon kay Pepsi Paloma. Oo. Pero ang hindi totoo na part dyan is, hindi totoo na yung spoliarium Ay, tungkol sa... Tukol sa kanya. ng Eraserheads E-heads. tungkol sa nangyari kay Pepsi Paloma. Mm-mm. Kasi sinong bullshit ang gagawa ng cryptic na kanta pero papangalanan. Kasi 'di ba yun yung urban legend Kasi Oo. nasabi Anong ano yan? Nakasulat ang Enteng at Joey dyan. O anong sinulat Ni Enteng at Joey dyan. Joey dyan? Baka hindi na makita kasi may nagbura. Mm-mm. Bakit ka Eraserheads, tara gawa tayo ng cryptic na kanta. 'Di ba? Na tungkol sa nangyari kay Pepsi Paloma. Mm-mm. Gumawa ka na din ng cryptic na kanta tapos pinangalanan mo pa na Enteng Joey. Eh di masyadong obvious. Di ba? Ba't ka gagawa ng ganun? Crypty lang. Pero ako, Hindi masyado. wala akong may nangyari kay Pepsi kasi hindi naman niya magagawa sa sarili niya yon kung wala. Paano Hindi ba siya lang na natin ano? alam kung Naghang ba siya? I'm not sure kung Overdose ano yung ata ng ano ano? niya, kung ano yung paano. Pero yun nga, hindi niya magagawa yung sarili niya kung wala nangyari sa kanya. At a very young age, di ba? Pero Very ang young yun nga, pero ang mas disturbing dito, pwede palang pumasok sa bomba dati, underage. Ilan taon naman siya? Wala pa siyang 18. 16, no? 16 siya nagbobomba. So, Grabe. yun Parang palang si ano, disturbing si idea. Brooke Oo, Shields. disturbing na. As in, ano ba siya? Parang porn ano ba siya? Or parang mga adult film? Yun ang- Parang VMX ngayon. Yun ang di ko alam about sa bomba. Kung gaano kalala yung bomba dati. Kung parang BMX ba na Oo. ano? Na walang baba. Oo, topless ka na. Parang si ano nga, yun nga, si Brooke Shields nga, di ba? Ganyan yung nangyari sa kanya. 15 siya. Oo, hindi pa nga siya teenager nun. Oo. Tapos kung ano na naman ang pinaggagawa sa kanya. Grabe dati, no? Grabe yung exploitation sa kabataan noon. Hindi namin alam yan. Ano yung kwento ng kay Sino si Brooke Shields? Shields? Artista, Artista yan. ba siya? Oo, Artista artista. siya. Na But- American artist. Yes. Anong ano niya? Mga movies niya? Yung ba yung Blue sa... Lagoon. Ah, Yun, Blue Lagoon. parang siyang bomba film. Parang Ay, yung Blue Lagoon, ito yung nasa island sila? Yes. Okay. But, ganon, ang bata pa lang niya, ganon na yung mga Movies na binibigay sa kanya. Oo. Tapos very exploited talaga siya. Tapos makikita mo yung mga interviews na parang they treat her na parang sobrang adult na niya kahit na hindi naman siya adult. Na parang, ano nun sa tingin mo na parang sex symbol ka? Something along those lines. Parang ganyan. Tapos mga matatanda, dirty old men yung mga nag-interview sa kanya. Ganun yung tanong. Mga dom. Grabe. Sino yung bata na ano, yung parang black and white film na Si... bata na pakanta-kanta siya tapos may mga si kasama si Shirley Temple ba yung sinasabi mo? oo ata. Tapos yung ano, parang I think si Shirley Temple. Shirley Temple ba to? Yes. Way back, parang okay lang. Pero kung ngayon, kung papanoorin Wala, mo, cancel. Ano yun kagad? knowing the fact na nag-exist ang Pedro without the R, Oo. merong, ang disturbing niya kasi kinukuha siya, tapos kinukumposan na. Yeah, right. Diba? Parang gano'n. Hindi pa kasi masyadong regulated dati yung film industry. Bago pa kasi. Bago-bago pa eh. Alin Lalo yan? black and white pa yun. Film industry. Hindi ganun ka-regulated. Kahit dati yung ano, di ba, yung sa mga TV shows, hindi pa masyadong regulated. Oh, Sobrang Paps. dami dating mga, ano Kahit dito sa Pinas, kahit sa TV, dati, makanood ka ng bold sa ano sa TV, sa public TV ng pagmadaling araw. Meron, di ba? ay, hindi ko alam. Ah, talaga? Talaga. Fuck you. Wala kami TV dati. Pero ngayon, ang exploitation ngayon ay yung mga family vloggers. Yan Ay, ang- grabe yan, yan, oo. Bukod Yung sa... bata pa lang may vlog na. Exactly. Tas,
Shoutout sa'yo. Feeling ko pag nagkaanak talaga ako, hindi ko siguro mahirap, i-expose talaga sa social media. Grabe. Kaya nakakatakot din AI. Tapos Diba? yung mga creepy na tao, mga Oo. PDF. Lalo na AI ngayon, no? Grabe. Tsaka affected din kasi sa mental health Mm. ng bata eh. Lalo na kung makikita mo sa comment section mo. Alam mo yung pinipintas na kagad yung physical characteristics ng bata. Na wala pa. I mean, like, wala namang kamuwang-muwang yung bata. Pinipintas mo na or like pinopoint out mo na kahit compliment pa yan. Alam mo yun? Yung parang sinasabi mo sa kanya na dapat meron kang pake sa physical features mo kahit hindi naman ganun dapat ka-importante. Yun nga eh. Wala lang. Share ko lang. Oy, horror tayo dito ha. Oo. Ano nga? Sorry, naging biktima niyan si Queen Hera. Ay, oo, sa AI. Ay, AI ba? Tama, AI. Ay yung picture ng baby niya Oo, kawawa siya. sa deep web. Weh? Umiiyak siya nun. Gumawa siya ng video. Kasi ang kinuha pa nga na picture is yung hindi talaga intended na ipakita yung mukha ng bata. Parang ninakaw lang na moment na nakuhaanan yung picture na Grabe, no? nakita sa video yung mukha ng bata. Tapos in-AI. Malala, no? Dinikit sa porn. Dinikit sa corn. Grabe. CP. Naging CP Oo, pa. naging CP. Hindi, parang hindi ko lang sure parang Feel adult ko, pa rin oo. naman pero yung mukha. Nilagay Idinudugtong doon. din sa Oo. ano. Ang lala. Kasi 'di ba sabi ko nga meron ding parokyano yung mga may DS. DS. Nintendo DS. Hindi, paano ko sabihin? Yung may Down syndrome. Marami akong nakikita. Kinukuha yung mukha tas idinudugtong sa mga corn. Ganun. May mga nakikita nga akong mga thirst trap na may DS din. Ayun, ako din. Na parang nakita ko yun ginagawa sa din talaga nila. Instagram. Grabe, no? Oo. Pero sila filter lang yung Para makuha yung... attention na parang, uy, grabe, kahit ano siya. Oo. Kasi may ganun eh. Oo. Aminin natin, may ganun eh, na parang, uy, kahit ano Mas siya. makakita ka nagsisexualize. I would tap that. Yan yung mga nakikita Oo. ng comments. Anyways, paano tayo mababalik sa horror? Ito kasi perhaps horror medyo din. disturbing lang na na napansin ko after nung nangyari dun sa Tacloban ba tama? Yung may shooting na nangyari. Tacloban. Ang daming mga conspiracy theories na lumabas tungkol dun na merong daw network ng mga taga-ibang bansa na tinatap yung mga bata dito sa Pilipinas para gawin yung mga ganong klase ng ng mga Shootings. shooting. Parang sa mga laro sila nakikipag-interact. Sa Roblox, mga ganon. Kaya pumasok yung issue na kailangan daw iban yung mga laro. Oo nga, baban nga Dahil daw si doon. Call of Duty. Kasama ba yun? So, Paano bakit na yung ang mga nabiling baril? Oo nga. Grabe, paano na yung mga nabili ko? Ibaban na daw. Pero- Pero I doubt naman na ibaban na. Hindi. Satire lang naman yung post na yun Yeah, last kasi time. Yung nakita mong leak, Oo. Yung may listahan ng mga games. hindi talaga kasama. hindi, I know, pero hindi naman totoo talaga na ibaban nila yan kasi matagal na lang sinasabi yan. Na video games, nakaka-affect siya sa bata. Hindi, environment eh. Leche, Diyos ko, lagi ako naglalaro pero gusto ko bang pumatay ng tao? Hindi. Gusto ko lang mag-bratatata tapos trashtalkin ko lang yung mga lecheng tatawag sa akin ng weak shit. Sorry. Pero grabe na Paps, parang ganun ba? Ang lagi yung naisip, kasi ang daming incidents na nangyari na ganun. Na parang ganun na ba sobrang ka frail or ganun ka daling i-influence ng mga bata para gumawa ng mga bagay na Yes. hindi nila dapat It's a ginagawa. part of it pero not the whole part. Kasi malaking part yan yung sa mga magulang nila. Kung paano sila palakihin. Yes. Kaya nga, very frail nga talaga. Gullible ang mga kids eh. You know? Ano yung difference? Ano yung difference ang tayo naman parang hindi ko kino-compare pero gusto ko malaman kung ano yung difference ng or baka hindi ko lang nakikita yung buong statistics na baka dati din nung time natin marami rin ganong incidents. Or baka meron bang sa bagay may it's Columbine exposure naman din dati eh.
Maybe it's exposure to media. Mm, They see school actually. shootings sa US na Ah. feeling nila, ay, kaya kong gawin to. Tsaka yung, remember ko, naging political tayo dito political to. Naalala ko yung, my dad is a policeman. Ay, Remember that? grabe yun. Ayun, ano yun? Environment din yun. Tapos binaril ng tatay yung babae. Yung bata pa lang, ganun na siya ka-arrogant. So, which means yung family niya, na-influensyan siya maging ganun. Iba talaga power. May urban Environment legend din yan. yan eh. Ano? Nabuhay pa talaga yung police. Pinalabas Tapos lang show na up ano. na lang yung pinakita. So nagtatago. May based sa urban legend, nagtatago lang ganun. Oo, parang gano'n. Na parang Pero show why though? up. Anong why? Like, anong benefit nun? Sino magbe-benefit? Na itago kung siya. bakit siya itatago? Hindi, wala. Sabihin natin Or nag-escape or something. may kapit. Ganun. Hmm. Parang gano'n. Tapos show up na lang yung, di ba may pinakita Na na picture. na picture. May mga gago pa nga na gumagawa ng meme nun. Nakabukas naman yung mata. Oo nga dati, no? Mm-mm. Grabe, Pero ayun. no? Grabe. Ang hirap bumalik sa horror. Kaya nga, eh. Ini- Sige, balik tayo. Iniisip ko. Hindi, ito. Kwento ko sa inyo yung kaninang binabanggit mo na dapat na ikukwento ko. Ito kasi nakaraan, ikukwento ko dapat pero pabibilisin ko na lang na version. Sige. Ano to? Shit. Parang sobrang nag-trending niya na kwento galing kay Papa Dudut. Si Papa Dudut. Kasi 'di ba si Papa Dudut, parang nagbabasa rin siya ng mga true story na sinesend sa kanya. True stone. True stone, totoo ba to? Ang kwento is about kay isang composer na ang pangalan Eugene. At saka si Samyaza. Familiar kayo sa name na Samyaza? No. Hindi. Okay. So si Eugene, pabibilisin ko na lang, as in mabilis lang. Basta ang kwento, si Eugene ay isang composer na na wala pa siyang nagagawang kanta. Ganyan. Tapos sobrang depressed niya na dahil nahihirapan siya sa career niya. Tapos sasabayan pa ng namatay yung parents niya. After nung events na yun, nakadiscover siya ng isang book. Ano may parang diary. Ng ganyan. Tapos Saan niya nakita? sa kwarto ng mama niya. Habang nililinis nila magkakapatid. Tapos doon niya na-encounter una yung name na Samyaza. Pagkatapos noon, pinatranslate niya kung ano yung laman ng book, nalaman niya na yung si Samyaza pala is isang hindi siya fallen angel parang siya, leader ng mga watcher sa langit. Tong mga information na to is wala sa Bible. Nasa Book of Enoch siya. Si Samyaza is leader ng mga watcher. Nagrebelde sila sa langit, pinarusahan sila, binaba sila. Nung nasa baba na si Samyaza, mate siya sa mga humans. Yung mga naging anak nila, yung mga naging Nephilim. Demigods. Oo, Hindi ba pala yun? parang parang Zeus Parang Zeus kwento ng Zeus no? Oo. Yung magiging pulube, tapos bebembangs. Parang ganun. Sorry. Hindi, makikipag-mate, di ba? So yun yung kwento na meet niya si Samyaza. Sabi ni Samyaza sa kanya, kay Eugene, nakita niya kasi sa panaginip Wait, sorry. Anong culture tong Samyaza na to? Based siya sa paniniwala ng mga nakasulat sa Book of Enoch. Ang Book of Enoch is parang translation siya ng Bible na Tinanggal na mga chapters. Oo, tinanggal ng mga chapters okay, sa Bible alright, dahil yun? Parang kasi yung Bible is compilation ng mga books, di ba? Okay. Na ganyan. Pero itong Book of Enoch is parang sabihin na natin unofficial Written, whatever. Scriptures. Parang ganun. Share lang ako. Sige, hindi mo na kaya. Napanaginipan ni Eugene si Samyaza. Okay. Ang sabi sa kanya, kaya kong tuparin yung pangarap mo. Di ba gusto mo maging sikat na composer? Pero, ang kapalit is, gagawa ka ng isang kanta. Magko-compose ka ng isang kanta na ang language is Aramaic. Okay. So, ang Aramaic is, ancient Aramaic is yung language pa ni Jesus Christ before. Tapos sabi, itong kanta daw na ito na gagawin niya, magiging representative ng Israel sa nakalimutan ko yung contest. Eurovision Song Contest next year. So meron talaga nag-i-exist na contest na wait lang sure ko lang kung Eurovision Okay. Oo, meron Eurovision Song Contest. So yearly siya na contest. Tapos sabi based dun sa may panaginip niya, kapag narinig na daw yung kanta na to is hudyat na ng
end of the world. So yung biglang magkakaroon ng apocalypse. Nung una hindi siya pumayag, pero eventually doon kasi sa panaginip niya, nakita niya rin yung mama niya. Na parang pinipilit siya na di ba ito yung pangarap mo? Push ka na. So, ginawa Gawin mo na. niya. Oo. Umabot siya sa point na pumayag siya. Ang nangyari, parang nasa loob niya si Samyaza. Tapos kinukompose niya yung kanta. Composer siya. So, gumagawa siya ng Kaso, yung process, during the process, parang hindi na naging siya. Alam mo yung hindi na siya kumakain, kaunti na lang yung tulog niya. Up to the point na yung itsura niya is parang napoposes. Based dun sa mga kapatid niya. Tapos, ang nangyari, nagpatawag na ng pare. Exorcist. Okay naman. Kumbaga parang napalayas nila si Samyaza sa loob ng katawan ni Eugene. Pero, nung nabalik na si Eugene sa dating sa dating siya, naisipan niya na na sunugin na yung diary. Pero for the last time, bago niya sunugin, nagpakita ulit sa kanya si Samyaza, tsaka yung mama niya. Pero siya, binargain. Parang, hawak ko yung kaluluwa ng dalawang mong kapatid. Sabi niya ganyan, kung hindi mo tapusin yung naumpisahan mo, kukunin ko sila. Siya, di ba? Namatay na siya ng nanay. Ayaw niya ulit mamatay ng kapatid. Napasunod na naman siya, ate babes. Ang last na utos sa kanya, isend yung kanta sa mga producer sa Israel. Tapos, nagbigay siya ng timeline ng date Kumbaga parang nitong April, nung last year, di ba to 2026 ngayon, 2025 last year, November ata, sinend niya natapos niya yung final version ng kanta, tapos na-send niya sa Israel. Tapos, ang kwento niya, based doon sa kwento kay Papa Dudut, itong April, nakareceive siya ng email. Galing sa Israel. Napili na yung kanta. Tapos ayun. Ang title ng kanta, Samyaza. Napili na. Yun talaga yung kanta. Oo, yun talaga yung kanta. Napili na ng Israel bilang representative nila para sa Eurovision Song Contest next year. So, end of the world na next year. Yun. Kung bakit bumenta yung kwento na yan dahil doon. Oh my God, end of the world May na pictures next year. ba? Na May pictures yung Samyaza tsaka yung nasabi. Hindi. Hindi sila nagbigay ng masyadong wala silang pinakitang picture, pero parang ang last warning niya doon sa story, if next year narinig mo na yung kantang Samyaza doon sa may Eurovision Song Contest, ibig sabihin umpisa na nung apocalypse. End of the world na. Pero marami din naman kasi nagdududa diyan kasi pambihira naman, bata pa tayo, naririnig na natin yung end of the world na yun. Marketing 2020. strategy din kasi Ano na? yun. Marketing strategy din kasi yun. Para abangan ng mga tao. Hindi, lang, parang pinapalabo. Anong tawag doon, Paps? Yung ginagawa ng palabok yung kwento. Parang gumagawa ng isang issue para maging pag-usap-usapan. Ano tawag doon? Viral. Viral infection. Parang naihi ko din yung utak ko. Nasama no? Viral infection. Pero ano yan? Tawag doon? Sabi nila 2012 di ba? Fear mongering. Yun, Parang lalim na. kapag nagbigay kasi ng nakakatakot na pwedeng makaapekto sa tao, parang ikakalat nila yun parang warning para sa kanila, pero may mga tao na gumagawa ng fake news para clout din. Pakalat kaya tayong fake news. Tignan natin kung kakalat talaga siya. Lalo ngayon. Madali Lalo na na lang ngayon. lalo magkalat ng fake news kasi first, may social media na at yung mga tao umatras yung Habang nag-advance yung technology, yung utak ng ibang tao umatras. Totoo naman. Diba? Parang ako yan. Umatras na din yung utak Kasi ko. nakadepende na tayo sa AI, Yes. internet. Ay. Andun na kasi lahat ng information. Pero sa AI na yan, ano na nga ako parang tawag dito, I try my best not to use AI. Pero grateful ako na nag-college ako, nag-high school ako, nag-graduate ako walang AI. Kasi feeling ko kapag nag-aaral ako may AI, feeling ko Tatamarin bobo ka. ako ngayon. Sobrang Ako bobo. naman, Bobo ako, mas bobo gumagamit ako ng AI para mapadali yung mga hindi ko kayang mag-spend ng maraming time. For example,
sa mga infographics, mahina talaga ako pagdating sa pag-design. So parang wala pa akong budget. So ginamit ko yung AI para gumawa ng infographics na kailangan ko. Kasi nakatulong naman talaga yung AI. Pero syempre merong mga may gray area sa kung hanggang saan mo lang siya pwedeng gamitin na ginagamit ng iba. Katulad nga ng sinabi niyo kanina. Siguro yung nangyari kay Hera. Yun, ganon. Siguro, tamang paggamit lang talaga ng AI. Balance Tsaka lang din, parang i-regulate mo. O, Kasi wag mong grabe iasa lahat na Oo, lalo na gumagamit ng energy yan at ng tubig eh. Ay, It's very bad Sorry. for the environment. Yan ang hindi ko magets na part. Paano, kasi, Ay, di ba hindi ako maka-AI? Hindi ako anak ako maka-AI. dyan. Hindi ko magets yung part na yung tubig. Anong connection? Ay, Kasi hindi, ako rin, yung hindi. AI data centers, mainit yan. Parang yung phone kapag na-overuse, umiinit. So, ang ginagawa ng mga AI data centers, kumuha sila ng malamig na tubig or tubig lang. Tapos, parang nire-run through nila yun sa mga machines nila. Para Cooling. Pero dapat As yung tubig cooling. na yun, malinis. So, kumuha sila ng malinis na tubig. fresh water. Oo. Kasi kapag Hindi pwedeng madumi, salt eh. oo, hindi pwedeng salt, hindi pwedeng yung kahit anong maduming tubig lang kasi para hindi mag-block yung mga wires or Tsaka syempre something. kapag salt yan, nasunog na. Oo. Tapos mamumuo din yung salt. So, kailangan fresh water. Tapos, ang malala pa dyan, 5 million gallons every day yung kailangan gamitin para mapalamig yung AI. Wait lang, di-delete ko na yung ChatGPT ko. Ano yung AI data center? Ano yan? Kasi Parang yung utak. server. Parang server ng, server. di ba, ang computer may mga server sila na nakalagay sa mga data center din ang tawag nila. Parang network Literal center. na data center, nandun lahat ng... Oo, andun lahat ng machines nila. Na parang doon nakastore. Nagpaplano sila na magtayo dyan sa New Clark Philippines. City. Sa New Clark? Balak. Ay, Ay, babalakot matama ba ako? Tarlac. malapit sa inyo. Tarlac. New Clark. Clark is in Pampanga and Tarlac kasi. Pinaghatian nila yan. Kaya palang init sa Pampanga. Wala pa, babe. Wala pa nga. Wala pa. Kaya nga, strongly against yung mga tao dyan. Kasi maraming madidisplace, tapos yung mga farmers natin, may hirapan, tapos yung tubig, ang lala na magagamit. Talaga, hindi siya environmental friendly. Ang mabibigyan lang nun ay jobs, that's it. But still, madami pa rin madidisplace. Tsaka yun nga, it's bad for the environment. My Kaya pala, ngayon nag-gets ko na. Pero na-curious ako dun sa parang... May nabasa nga din ako na gano'n na parang, paano? Hindi, na-curious ako sa mga bata na ngayon palang ipapanganak. Na naabutan yung AI na nandyan na. Paano, paglaki nila, paano nila madidistinguish kung ano yung totoo versus sa AI lang? Mawawala na yung critical thinking nila. Sobra. Kasi pinanganak na sila ng di ba, sabihin natin bata, di ba? Nanood. Nakikita nila na may mga AI-generated videos na parang, yung aso nakakalipad. Di ba? Paano nila, paglaki nila, paano nila madidistinguish na hindi pala nakakalipad ang aso. Pero Yung kasi, video na nakita is AI-generated lang. since technology is evolving naman, magkakaroon na ng mga tools for sure na makakapag-differentiate kung anong AI o hindi. Baka maka-develop na sila ng mga ganon by that time. Ay, hindi. I mean, hindi through tools. Through sa utak nila. Ayun. Ako nga mismo, nahihirapan na akong maka-differentiate kung AI o hindi. Di ba? Parang totoo Kaya din na siguro may steps din yung social media na kapag nag-post ka, may lumalabas AI info. Generated, yeah. Mga ganun. Pero tayo, paano ba natin, kunwari nakakita tayo, dati nung mga bata pa tayo, paano natin nalalaman na yung nakita natin sa Once Upon a Time is hindi totoo? Pangit yung quality. Hindi, napapangitan lang tayo ng pangit quality kasi ngayon natin papanoorin. Hindi, Paps, kahit dati, hindi talaga Pangit ba eh. dati? Hindi talaga eh. Isipin Oo mo nga, yung no? in person, tapos sa TV. Ibang-iba talaga yung itsura. once upon a time yun eh. Pero yung naisip ko kasi medyo matanda-tanda na. Si Victor Magtanggol. Ano yung may snake? Si Victor oo, Magtanggol ba yun yung snake? Ang ganun. Alam mo naman pagpeke, mukha bang snake yun? Sa bagay. Mas maganda pa yung snake sa cellphone eh. Pero yun, ikaw, Victor Magtanggol o Tanggol? Ay, ano yung bago ngayon? Ano yung ngayon? Hindi ko alam. Palabas ni Coco Martin ngayon? Hindi ko Yung may alam. mga AI-generated dogs, AI-generated Holy shit, car really? chase.
Hindi ko alam. Ay, nakikita ko yun Si eh. Batang Quiapo? Hindi, yung isa pa Hindi, yung may bago ngayon. eh. Ah, may bago siya? Nakalimutan ko. Yun, ay ikaw, papiliin ka. Victor Magtanggol o yung Mas kay... gusto ko si Alden Richards, sorry. Hindi, o yung kay Coco Martin na Si gumagamit Gabo. ng... Si Gabo, ayan, si Gabo. yun. Victor Magtanggol o si Gabo? Mas gusto ko si Victor Magtanggol kasi Kasi Alden nag-CGI Richards pa rin yun eh. Oo, CGI. CGI. CGI kasi yun. Mm-mm. Alden Richards forever. CGI. Tsaka Paps, ang hirap kasi, mahirap kasi dyan, Paps, kaya kasi talaga ng Pinoy lumaban ng special effects. Ang problema, wala tayong budget. Teka, ang tanong ba budget o yung kung paano ina-allocate yung budget? O yun. Kasi feeling ko may pera. Oo. May pera, parang tinitipid. Yun, hindi, pwedeng ganun. Kasi Paps, alam mo yung Mothership Inc.? Mothership Inc. kasi ang isa sa mga magagaling gumawa ng special effects dito sa Pinas. Mm. Ang mga sample na gawa ng Mothership Inc. is Tik-Tik, Aswang Chronicles. Ang ganda nun, di ba? Maganda yun, oh. Maganda yun, maganda yung special effects nun. Ang problema, hindi ko alam kung bakit ang Mothership Inc. ngayon nagtatrabaho na sa Amerika. Baka binabarat dito. Alam mo naman dito, binabarat. Binabarat. Riot Inc. na lang. Riot Inc. naman ang magaling gumawa ngayon. Riot Tayo Inc. nga, Paps eh. Nagtatanong ka pa sa ganyan. Tayo nga mga content creator. Aminin natin, may mga nambabarat talaga. Na parang, alam mo yun, na parang, na hindi ko maintindihan. Kasi kung gusto mo ng magandang content, magbayad ka. Na parang ano. Kaloka. Tapos yung gagawin natin sa... Tapos natin mag-demand ng bayad. Tapos yun. Pero, ayan na, sige na, bigay mo na. Anyways, ayun. Horror tayo pala. Horror tayo, Napunta horror sa tayo. AI. Ang dami. Ito, balik tayo sa kanina pinag-usapan natin. Ano yung mga urban legends na narinig natin na parang, alam mo, para sa inyo? Ako, meron. Meron ka naisip? Pero superstition siya. Okay. Sure. Ano yun? For context kasi, naniwala ako kasi may logical reasoning behind it. Alam niyo yung bawal magwalis. Hindi, joke lang. Wala. Hindi. Wala, sabi ko na eh. Ano? Bawal magwalis sa gabi kasi malas. Akala ko sa patay lang yun. Hindi, ganun Sa din. gabi. Ganun din. Sa Sa patay, gabi, bawal magwalis gamit yung broom. Wait lang. Ito actually Cole, napag-usapan na namin yan. Pero Oo. titignan natin kung magtatagpo Kung magbabangga, tayo. oo. Kasi kung magtatagpo, kung yung explanation mo tsaka explanation ko same, lalabas ako dito ngayon. Sobrang peak cinema, sobrang Okay. absolute. Sige. Go. Ano? Okay, pero familiar kayo dun. Oo. Okay, so naniniwala ko dun kasi logically speaking, kapag magwawalis ka sa gabi, madilim. So kapag magwawalis ka, baka may mawalis ka na importanteng bagay na hindi mo makikita at matapon mo yun. Kaya malas. Actually, Kaya naniniwala ko doon. Tama. Kasi napag-usapan nga namin yan last episode. Tapos, napag-usapan namin ni James na nag-originate ito noong 1200 BC. Hindi, joke lang. Hindi. Ang daming mga Hindi. Ito, sabi ni James na nanggaling to sa mga Chinese pa. Bakit? Yun nga, nanggaling sa mga Chinese na nag-aalala kasi sila na yung alahas nila na nahulog sa sahig is mawalis palabas. Paggabi, same nga. Gabi, madilim, hindi kita, mawalis na hindi sinasadya. So, iniisip na malas. Marami kasi tayong mga pamahiin na galing din sa ibang bansa. Alam mo naman, ang Pilipinas, Pilipinas para sa lahat eh. Kung may EA cakes na para sa lahat, meron ding, Pilipinas para sa lahat. Di ba parang open siya na format, nung mga pumunta rito? Malaysia, Spain, di ba? Cakes na para sa lahat. Sorry, Ate Biggs. Sorry. Woke ako. Sorry. Hindi, kasi may ganun kasing term. Hindi, alam ko tong kinakagalit ni Ate Biggs. Nakalimutan ko. Basta alam ko to, mahabang. May kwento to na nangyari dun sa somewhere sa Baguio. Alam ko to. Kaya, ko siya todo, sorry ako sa kanya. Ote mo siya, napaisip pa yun. Papaalala ko sa'yo mamaya. Actually, hindi ko maalala, pero cakes na para sa lahat. Hindi, actually, Ate Bebs, aware ako dito sa about sa'yo. Sa wokeness ko? Hindi. Aware ako dito sa issue na to. Tapos bigla akong naano ngayon. Kasi may kinuwento ka sa Baguio na nangyari na kinainisan mo dahil dyan. Tapos from that, natandaan ko na siya sa isip ko na, okay, bawal biruin si Ate Bebs about sa ganito. mamaya ko sa ikukwento. Hindi pwede natin sabihin dito. Sige. Basta yun na lang yung ayun, kaya marami tayong mga nung na-explain ko nga sa inyo, 'di ba, yung about sa may Filipino time?
Ah, Di ba? Galing sa mga Spaniards yan. Yes. Kasi dati ang pagiging late is status symbol. Na parang, Fashionably late. oo, parang kung late ka, okay lang. Kasi okay, ako yung gobernador Silio. Parang, ganun. Tsaka nag-prepare ka ng... Oo, yun, di ba? Parang status symbol. Tapos nakuha natin eventually mga Pinoy. Na parang, Pero nakaka-bad trip kasi. na parang okay lang yung late. Parang, Actually, late ako. Pero, sorry, lahat tayo late. oo, kasi maulan. Ang lakas ng ulan eh. sorry po. Si Cole pa pinakamaaga. Yun nga eh. Grabe, nakakahiya. Okay lang, malapit lang din. Malapit. Sa QC lang. Ako ata pinakamalapit. Sa Relative QC? Di ba malayo ka sa sa inyo. QC? Hindi, may pinuntahan lang ako doon. Okay. Ako pinakamalapit sa inyo. Pampanga. Oo. Hindi ba kayo wala ba kayong mga narinig dati before na urban legend kagaya ng may nangyari dati na nag-blackout. Dahil sa Ano pinagkaiba ng brownout sa blackout? ang brownout, Hindi ba blackout lahat? may nakikita ka pa. Charot, hindi. Parang blackout, parang isang malaking Buong lugar. city, let's say. Na Blackout. Buong Tapos ang city. brownout. Ang brownout, yung one localized One area. Dati nagkaroon ng Metro Manila blackout. When? When was this? Is it an urban legend? Hindi, Did it totoo yung happen? blackout. Di kaya dahil sa Saan? di kaya Totoo yung Kasi eleksyon. hindi. Jaring lang, joke lang. Sineset up ko na Paps. Di kaya Hindi ko magets. Basta totoo yung blackout doon. hindi nag-connect yung quantum ang putik. Wala eh, hindi Basta nag-connect eh. actually iniisip ko kasi kung anong year eh. Basta totoo yung blackout na nangyari. Tapos after nun, sinabi yung cause is marami daw kasing jellyfish na natrap dun sa planta. Ay, di na gets. Kaya nga sabi kong di kaya. Okay, Dikya. Dikya. Let's go. Galing. Let's go, sorry. Tapos Galing. Paps, di ba kumalat yung kwento na yon? After kasi nung blackout, nagkaroon ng lindol. So, ang kwento sa urban legend is dahil ang mga jellyfish or kahit mga hayop po sa aso, nadedetect nila yung mga Natural calamities. Sa ilalim kasi yan eh, gumaganyan-ganyan. correct. Kaya nagpanic yung mga jellyfish, alam nilang nalilindol na malakas, naglanguyan sila. Yeah. Naipit sila dun sa planta. Nagkaroon ng blackout. Ah. Pero Paps, ito nakakatawa. Walang news na or walang video or walang news report na nagpapakitang maraming jellyfish na nakuha. Kwento lang siya na naipasa-pasa tapos akala ng mga tao totoong Totoo nangyari. siya. Pero dyan sa mga urban legends na ganyan, naalala ko lang ang mga oarfish kasi 'di ba sinasabi nila kapag may nag-resurface na oarfish, ay pumupunta sa surface, may malas na mangyayari or may calamity. I think it's because yun nga, kunwari magkaka-earthquake, no? Mafe-feel nila kaya nga umaakyat sila tapos makikita niyo oarfish. Malas. Tapos nagka-calamity. Ayun. Pero grabe, Pero din sabi, yun. yun nga kasi. Kasama din sa mga filmongering din yun. Yung parang may video dati na parang pag pinapanood mo, matatakot ka kasi hindi naman talaga normal na nakita ng oarfish. Meron na nakita na parang video na pataas talaga siya. Na, tapos pumupunta sa Laki pa land. naman nun. Ang haba nun, Paps. Laki ng oarfish eh. So parang Dalawa yan sila eh. Pati yung yung white blob or yung white mass na parang galing sa whale daw. blubber, parang fat. Oo, yung parang may buhok-buhok na konti. Oo. Ay, sorry. Nakakasuka ako basta nakakasuka. Imagine ko eh. May buhok-buhok. May mga buhok-buhok sa banyo. Dinili ako eh. Isa pa yung yung anglerfish. Anglerfish. Akala ko ang laki niyan. Hindi, maliit lang. Hindi, Paps. yung malaki yung mga babaeng anglerfish. Hindi, pero gaano kalaki? Akala ko yan, talagang parang, alam mo, Hindi, nakakatakot kasi na kaya sa kang Nemo kainin. eh. Oo nga. ganyan lang yun, oh. Pero may malalaki. Hindi. Yung napicturean, yung alam mo yung Yung iniyakan? nag-resurface. Yung nag-reserve, yung Oo. mga, Yung iniyakan ng mga tao na parang, Hindi pala for the last resurface yung time, term. I want to see the real light. Oo. Kasi dala niya lang yung ganito eh. Anglerfish size. pagdating niya sa galing, taas, oh. Ang galing ng evolution pagdating sa animals. Nakatira sila deep sea. Hindi yung chichirya, deep sea. Meron silang sariling ilaw. Wala akong makita sa'yo. Parang ano yun na yung, sabi nila dati, wala naman daw talagang ilaw yun. Nag-adapt lang din talaga sila. Parang ano. Yun nga. Ganyan talagang the of evolution. Tingnan niyo Sabi tayo ni- ngayon, di ba? Parang yung Nag-evolve ba? No? nakapanood ako ng documentary Oh. about sa isang kuweba. Filipino documentary lang din, eyewitness din siya. May nakita si Cara David doon na si
si Cara David ba? O basta isang journalist din. Isda siya pero walang mata. Kasi walang paggagamitan eh. Kuweba, tubig. Wala naman sila makikita sa ilalim. Senses. So, eventually, nag-evolve. Nawala na yung mata nila. Tapos sasabihin nila, ay, nabalik ako sa dating panahon. Joke lang. Kasi wala siyang mata. Humawak sa bato sa tubig. Shoutout po Sir Teo. Naalala mo kita. Naalala ko eh. Tapos, pag nagkabanggaan, sila ng dalawa, wala silang mata. Ano sasabihin? Ano? Fish tayo. Paano kapag merong gumagapang dun sa ilalim namin? Nakakita siya ng e-fish. Hindi ko na-expect na taas. Nakaka-adapt. kaso, Nakapag-evolve na. kaso di ba nabangga kasi ng ganun? Ano sasabihin nila? Fish tea. Pwede ng tita. Pwede na eh, no? Pwede na akong Regular. tita. Ano na, pwede na talaga Pwede ako. na. Pwede na. Bigyan nyo na yung mic dito. Bigyan nyo na sa akin. Bigyan ng mic yan. Ito na yon. Ito na talaga yung audition ko eh. Anyways, mabalik sa urban legend. Sobrang dami kasi dati talaga ng mga urban legend na... Ang dami natin topic today. Parang from Na ano ka na? AI, from shooting, Oo, from si nagpili ko Paloma, rin. napunta tayo dito. Diyos ko. Tawag dito, sabog episode. Hindi. Bukod dun sa may Pepsi Paloma Pops, may naalala pa ako na isa eh. Na ano rin, urban legend din. Ano yun? Akala ko ngayon yung babanggitin mo eh. Sige, magsabi ka pa na ibang urban legend. Bigyan mo akong clue. Hindi, ito. Ang daming urban legend eh. Ito. May naalala ako. Hindi ko alam kung urban legend ito o lost media. Yung sinabihan ni Mariah, si Regine na Unggoy. Unggoy, oo. Akala ko totoo yun. Wala eh. Di ba Mandela na naman yan eh. Hindi, walang makapagpalabas ng video eh. Pero may mga tao na nagsasabi Is it a video? Oo, during ano to? Based sa pagkakatanda ko, MTV episode, si Donita Rose ang host. MTV Singapore, parang ganun. Tapos si Donita Rose ang host. Tapos parang tinanong ata si Mariah kung ano ba yung masasabi niya about kay Regine. Hindi ko alam kung ito yung exact verbatim pero parang ang sabi na so the monkeys can sing, parang ganun. Pero is it lost media mga? Hindi, lost media siya kasi maraming tao na nakakatanda ng video na yun pero walang makapagpalabas. Walang mahanap na video. Baka ano lang. Baka Mandela effect, Paps. Ay, hindi. Ano? Wala lang. Hanggang ngayon, monkeys pa rin ang tawag sa atin sa ibang bansa. Or jungle, whatever. Bakit? Ibang, di ba yung mga, may nilabas na article in China? Parang ganun ang Yung tawag sa AI atin. vid din. AI yun? AI vid din. Yung parang nakabarong na monkey tapos parang... Di ko na alam. nakasalak. Basta, ang ganyan. Tawag sa atin, jungle, whatever. Pero nakakatawa kasi ang mga Filipino na parang sobrang sensitive natin. Pressed. Yeah. Pero isa rin tayo sa mga racist. Exactly. Actually, Napaka-racist. My God, yung mga nakakalaro ko sa CODM, puro N-word, pati pangalan nila N-word. Kinakul nyo yan? Mga feeling? shit. Kaya, di ba parang ang dali nating ma-hurt. Yung parang kunwari, nagka-issue dati yung Grey's Anatomy. Yeah. Diba? Nabanggit yung Philippines. Philippines. Ayan. Pero isa rin tayo sa mga Sobra. racist, sobra sa ibang bansa. They call Chinese people ching-chongs. Like, what the fuck, bro? Like, what the fuck, bro? I mean, di ba? Parang, ano ba? Hindi ko in-expect yun ate. Hindi nga kasi Hindi, napaka-racist tama naman ng yung mga context Pilipino eh. kasi. Tama naman yung context. Napaka-racist talaga nila. Oh, parang Tapos kayo nagagalit kayo kapag yung mga Pilipino inaano din. May mga... parang kunwari, pagka, parang stereotype na natin sa mga, Indians, di ba? Lagi tayo may stereotype about sa mga Indian, di ba? Basta, hindi ko nasasabihin. Sobrang dami. Anyways, balik tayo sa horror. Ba't ganun? Lagi na ba? Ano ba? Nainis na ako. Alam nyo, tama bang nandito ako? Parang feeling Hindi, ko hindi, nandito hindi. ako. Okay Ayan lang o. Ganito. Nagka-episode din kami ng ganito na. Ganito, Hindi labo-labo. siya- Oo, Oo. labo-labo. Baka magalit Yung nakaraan sa Hindi. Hindi. Huwag Okay kayong lang. magagalit. Guys, babawi kami next episode. Oo. Pag nagalit kayo, hindi tayo bate. So, ayun na. Feeling ko, Oo. antayin nyo na lang yung susunod. Yung susunod na episode, babawi talaga kami sa inyo big time, pare. Kasi babalik din ako, pare. Oo. Kita-kits tayo next week. So, bawi kami next week. Sumenyas na rin si Sir Jeff na Yes.
sikat na natin yung episode. So maraming salamat sa panonood sa amin. Kung gusto nyo pa ng mas maraming episode, suportahan nyo kami. Follow nyo si Ate Beb sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. At kami din. Nandun yung links namin sa lahat ng mga social media platforms namin. Si Cole din, ilalagay din namin yung link dyan. Thank you so much din, Cole, sa pag-accept ng invite. Thank you so much, guys. Kahit nakikinig lang ako mostly. Hindi, it's okay. Tsaka Hindi. taga-tawa lang. Okay lang yan, okay lang. Kaya, sobrang dami kong natututunan sa ating mga tito. Sana wag mong kunin yung mga kagaguhan. Mga jokes. Abangan nyo rin yung next guest namin. Hindi ko sasabihin pa kung sino, pero magbibigay kami ng clue. Pops, any clue? Bawat araw ay Meron kaming guest na galing sa Bini. Uy, wag mo naman i-recta yan! Wag mo naman i-recta agad! Wala akong pake. Basta. Nagkaano ba alam ko yun? Sino? Meron kaming Basta. guest galing sa Yun na Bini. yung clue. Sa Abangan nyo. Baka Big naman time. buni yan, hindi bini yan. Basta, Teka, ano ba magugul- siya? Next week ba? 31. Oo. At baka kasama mo. Andun ako! Andun ka. Oo. Magkikita kayo. Magkikita kayo. Baka ako pala yan, Ang guest Buni natin. Bebs. Buni Bebs. Gusto ko ma-surprise sila. Sige. Basta. Di ba, super excited ako. Tapos, actually, next week, 2 yung pwede nating maging guest. Napag-usapan natin yung isa, nag-horror content din siya. At kilala mo rin siya, Ate Bebs. In-invite ko na siya. Sana makapunta siya. Napag-usapan na ba natin yan? Yes, sasabihin ko na si Jez. Si Jez. First studio episode na kasama namin siya. So, magbabasa rin kami ng mga story entries. And ayun. I love Jez. Okay, baka magkaroon tayong episode na 5 tayo, no? Okay lang yun. At isang, basta yun na nga, bawat araw ay sumasayaw. Ang big time naman pala ng mga tito. Ano lang naman. sakto Isa lang. lang naman siya. Isa lang Pero siya. Hindi Isa lang kompleto. Oo, Isa hindi. lang siya. Big time yon pag nakuha namin yung 8 hanggang dulo. Isa lang siya. Isa lang. Isa lang. Kukunin Abangan namin yan. ay yung backup dancer ng Bini. Hindi, basta, hindi, joke lang. Abangan nyo yan. Abangan nyo. So yon, hanggang dito lang muna yung Baka episode. may gusto pang pasalamatan si Cole. Ay, yung nga pala, Cole, sinong gusto mong pasalamatan? Meron ba tayo? May gusto kami promote? May sale ba ang airlines? Thank you po. Hello sa aking friends and family. Hello, shoutout po sa inyo. And of course, thank you kay Tito Ian na nag-invite sa akin, kay Tito James, and kay Ate Bebs. Thank you sa Red Door Podcast for inviting me. Ayun. Thank you so much. Ate Bebs, meron bang ganap? Mag-gift kayo. Kung meron kayong extra na coins ba? Coins ba sa Code M? Kung datong na lang po. Oo, Okay na po oo. ako sa datong sa YouTube kasi punta na lang po kayo sa aking channel. Yes. At Cheng Bebs lang pala siya. At Cheng Bebs. Cheng Bebs. At saka babawasan followers ko sa TikTok. Follow nyo ko ulit doon. Oo, Parang TikTok. awa nyo na. Leche kayo. Tapos, alam nyo, hindi ko kailangan ng datong para sa pang-Code M ko. Kailangan ko ng datong pang-match ako. Oh. Hashtag Matchambagan. matchambagan. Let's go. Maraming salamat. I love you all. Tsaka abangan nyo yung live recording episode natin. Malapit na mangyari yan. So, nag-iipon lang kami ng... madami. Multiple episodes yung plano namin gawin. Tapos sa That's baba cool. ata. I like that. Sa baba. Para nakababasa Kung gusto din ng mong comments. sumama. Hindi, yung live recording sa baba. Tapos may live audience. Ay! Pressure. Tapos may May laugh track. Sitcom yun. director yung na. may Laugh. komentan. Ganon. 5, 4, 3, 2, 1. Taas kamay. Tapos pag yung, sad. Oh! Grabe, baka ma-annoy na naman sa akin yung isa dyan sa comment section. Okay lang, isa lang siya. Ayun, so maraming salamat sa panonood ng episode na to. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. And I am Ada Bebs. I'm Colleen. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.